Akala nila wala siyang kwenta kaya pinalayas siya sa party. Ngunit ang kanyang mahika sa pagpapagaling ay napakahusay na hindi nila alam na sila ay pinapagaling at ang lahat ay bumagsak pagkatapos niyang umalis. Nagsisimula ang kwento sa kaharian ng Herseth, kung saan ang mga manggagamot ay lubos na pinahahalagahan para sa kanilang mga kontribusyon sa pagpapalawak ng bansa. Ang maharlikang ospital ay puno ng mga manggagamot na pumupunta upang matuto ng mga bagong diskarte, at dito rin sila kumukuha ng kanilang lisensya upang simulan ang kanilang paglalakbay. Nakilala natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Zenos habang nagpapagaling siya ng isang lalaki, ngunit nalaman natin na hindi siya nakatanggap ng formal na edukasyon, kaya wala siyang lisensya. Nang umalis ang lalaki, ipinaalala sa kanya ng katulong ni Zenos na si Lily na kailangan niyang mag-house call, at sinabi niya sa kanya na maghahanda na siya ng hapunan kapag bumalik siya. Paglabas niya, nakita niya ang isang batang babae na nasasaktan, at dumating ang isang lalaking nagngangalang Forbes na nagtatanong sa kanya kung saan siya nanggaling. Sinabi niya sa kanya na siya ay may sakit sa tiyan, kaya nagpunta siya sa isang ospital, ngunit hindi nila siya tinignan dahil wala siyang pera. Walang pakialam si Forbes, pinaalalahanan siya na isa lang siyang alipin, at dinadala siya nito sa isang sementeryo. Habang itinatapon niya siya, isang itim na ambon ang lumitaw at pumasok sa kanyang katawan, ngunit sinisipa niya siya, na sinasabi sa kanya na papakainin niya siya kung nakakita siya ng anumang bagay na mahalaga. Ngunit nang siya ay aalis na, bigla siyang inatake ng kanyang mga kuko, na naging sanhi ng kanyang pagdugo. Sinubukan niyang tumakas mula sa kanya, ngunit tumakbo siya kay Zenos at humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag niya na inatake siya ng kanyang alipin, kaya kailangan niyang pumunta sa isang ospital, nangako na babayaran niya si Zenos kung aalagaan niya siya. Sinimulan niya itong batuhin, ngunit madali niyang iniiwasan ang lahat ng ito, at humanga si Forbes. Sinabi niya kay Zenos na tapusin siya, ngunit tumanggi siya dahil ang layunin niya ay magligtas ng mga buhay. Sinabi ni Forbes na maaaring patayin si Zenos kung hindi niya iiwan ang kanyang kalokohan. Ngunit nabigla siya nang sirain ni Zenos ang isang malaking bato gamit ang kanyang mga kamay. Humanga siya sa bilis ng dalaga, ngunit ginamit niya ang kanyang mahika upang mapalipad ito sa isang bahay, na nagsasabi sa kanya na huminahon. Ngunit nang makalapit ito sa kanya, napagtanto niyang sinapian siya ng multo. Kaya, ginagamit niya ang kanyang mahika para palayain siya. Humanga si Forbes sa kanyang kapangyarihan at sinabihan si Zenos na pagalingin siya, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang tungkulin. Hinihiling ni Forbes na pagalingin siya kaagad. Kaya sinabi ni Zenos na malaki ang halaga nito, ngunit walang pakialam si Forbes at ibinato sa kanya ang isang bag ng mga barya. Sinabi niya kay Forbes na hindi ito sapat, na nakakainis sa kanya, at sinabi niya na nagbabayad na siya ng mas mataas sa rate ng merkado, ngunit ipinahayag ni Zenos na siya ay isang underground healer na walang lisensya. Hiniling niya na kunin ang babae bilang kanyang kabayaran, at sinabi sa kanya ni Forbes na maaari niya itong makuha, kaya ginamit niya ang kanyang mahika sa pagpapagaling upang iligtas siya. Samantala, sa bahay, lumitaw ang residenteng multo na si Carmilla, at nasasabik siya sa pagkain, ngunit sinabi sa kanya ni Lily na hindi pa ito handa. Kasama nila ang isang babae na nagngangalang Zophia, na nagtanong para kay Zenos, ngunit sinabi sa kanya ni Lily na siya ay nasa labas, kaya nagpasya siyang hintayin siya. Dumating ang isa pang batang babae na nagngangalang Linga, at sinabihan siya ni Zophia na bumalik dahil siya na ang pasyente ni Zenos para sa araw na ito, ngunit nagpasya si Linga na manatili pa rin. Isang orc na babae na nagngangalang Lo ang pumasok sa pinto at sinabi sa kanya ni Lily na maaari siyang sumali sa iba, ngunit pagkatapos niyang ayusin ang pinto. Tinanong niya ang lahat kung mananatili sila para sa hapunan. At sinabi ni Lo na ito lang ang dahilan kung bakit siya naroroon, habang ang iba pang mga babae ay nagpasya ring manatili. Umalis si Lily para magligpit ng mga labada, ngunit sa kanyang pag-alis, natikman ni Lo at Linga ang kanyang ginagawa, at namangha sila sa pagiging masarap nito. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili sa pagkain, kaya binalaan sila ni Zophia na magagalit si Lily sa kanila. Pero matapos maamoy ang pagkain, hindi rin siya makatiis. Kinakain nila ang lahat at sinimulan nilang sisihin ang isa't isa. Ngunit nang bumalik si Lily, hiniling niya sa kanila na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Kaya binanggit ni Zophia kung paano hindi nila napigilan ang kanilang sarili na kainin ang kanyang pagkain. Nauwi sila sa pagtatalo sa isa't isa tungkol sa kung sino ang pinakanagustuhan ni Zenos, ngunit sinabihan sila ni Lily na huwag makipag-away dahil makagagalit ito sa kanya. Nais niyang masiyahan silang lahat sa pagkain ng magkasama, kaya humingi sila ng paumanhin at nag-alok na tulungan siyang gumawa muli ng hapunan, ngunit ipinahayag niya na wala na siyang sangkap. Narinig sila ni Carmilla, kaya nagalit siya na kinain nila ang lahat ng pagkain. Sinabihan sila ni Lily na kunan siya ng higit pang mga sangkap, kaya mabilis silang lumabas,
at iniisip ni Lily kung makakatapos ba siya ng hapunan bago bumalik si Zenos. Nang magising ang aliping babae, nagtaka siya kung sino si Zenos, kaya ipinaliwanag niya na binili lang siya nito. Sinabi niya sa kanya na maghubad dahil kailangan niyang tiyakin na siya ay nasa perpektong kondisyon. Ngunit habang hinuhubad niya ang kanyang damit, nakita niya kung ano ang sanhi ng pananakit ng kanyang tiyan. Kaya agad niya itong pinagaling at namangha siya sa kapangyarihan nito, ngunit sa tingin niya ay wala siyang espesyal. Pinasalamatan niya ito sa pagpapagaling sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Teal, ngunit nabanggit niya na kailangan niyang magtrabaho upang bayaran siya at pumayag siyang gawin ang lahat para sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na maghanap ng mga halamang gamot para sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi niya na ginawa niya ang kanyang trabaho, kaya wala na itong utang sa kanya, na ikinagulat niya. Sinabi sa kanya na ang lahat ng ginawa niya ay maghanap ng ilang dahon, ngunit binanggit niya na ang mga ito ay may parehong halaga ng kung ano ang ginawa niya para sa kanya. At pinunit niya ang kontrata ng alipin, ngunit wala siyang ideya kung ano ang susunod niyang gagawin. Nangako siyang sasabihin sa kanya kapag nalaman niya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, at sinabi niya na kung masaktan siya, maaari siyang humingi ng tulong sa kanya, ngunit binanggit niya na hindi libre ang kanyang pagpapagaling. Umuwi si Zenos ngunit binanggit ni Lily na hindi pa handa ang hapunan, at dumating ang ibang mga babae na may dalang mga sangkap. Naramdaman ni Carmilla na may nakilala siyang ibang babae, ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang panunukso sa kanya, at masaya si Lily na makitang mayroon sila ng kailangan niya, ngunit nagpasya siyang gumawa muna ng tsaa para sa lahat. Nakikita natin na si Zenos ay dating bahagi ng isang adventuring party, ngunit ang pinuno, si Aston, ay nagbigay sa kanya ng isang gintong barya, na sinasabi sa kanya na hindi siya kikita ng isa sa kanyang buhay. Sinabi niya kay Zenos na wala siyang naiaambag sa party, kaya hindi na nila siya kailangan, ngunit ipinaalala niya kay Aston na siya ang nag-imbita sa kanya. Nagtawanan silang lahat at sinabi ni Aston na hindi niya matatanggihan ang isang taong kapaki-pakinabang, ngunit wala siyang mararamdaman kung namatay si Zenos. Binanggit niya na sumikat na ang kanilang party, kaya kakailanganin nilang magtanghal sa harap ng mga maharlika, na sinasabi kay Zenos na hindi siya maaaring kasama sa koponan, ngunit ipinaalala niya sa kanila na posible lamang ito dahil sa kanyang mahika. At sinabi ni Aston na ang gintong barya ay ang kanyang regalo sa pamamaalam, na nagbabala sa kanya na huwag sabihin sa sinuman na siya ay nasa kanilang partido. Samantala, nakita natin ang isang lalaki na sinusubukang kidnapin si Lily. Kaya, sinipa niya ito at sinubukang makatakas, ngunit binaril nito ang kanyang binti gamit ang isang palaso at bumagsak ito sa lupa. Sinubukan niyang sunggaban siya, ngunit kinagat siya nito at nauwi sa saksak sa kanya. Dumating si Zenos at tinanong sila kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi nila sa kanya na wala ito sa kanyang negosyo dahil sa kanila si Lily. Binili niya siya ng gintong barya at iniisip niya kung malapit na siyang mamatay, ngunit nabigla siya nang agad niyang pinagaling siya. Sa palagay niya ay dapat itong isang sikat na manggagamot, ngunit binanggit niya na wala siyang lisensya. Masama ang pakiramdam niya dahil ginugol niya ang kanyang pera upang iligtas siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito at nagtanong tungkol sa kanyang tahanan, ngunit binanggit niya na wala siya nito, kaya nagpasya siyang kunin ang kanyang mga bagong damit at pakainin siya. Sa restaurant, nagtataka si Lily kung bakit hindi siya kumakain. Kaya, sinabi niya na hindi siya gutom pero wala lang talaga siyang pera. Isang lalaking nagngangalang Zan ang dumating at nang makitang siya ay lubhang nasaktan, pinagaling ni Zenos ang kanyang sugat, na ikinagulat niya. Binigyan niya si Zenos ng pera bilang reward, na nagbibigay sa kanya ng ideya na magbukas ng klinik at gusto siyang tulungan ni Lily, ngunit alam niyang ilegal ang pagpapatakbo ng klinik ng walang lisensya, kaya ayaw niyang idamay siya. Ipinaalala niya sa kanya na binili siya nito, kaya palagi niya itong susundan, at nakikita kung gaano siya determinado, nagpasya siyang hayaan itong manatili sa kanya hanggang sa makahanap siya ng ligtas na lugar para sa kanya. Pagkatapos nito, tumungo sila sa isang abandonadong bahay at nagtataka si Lily kung bakit ganoon ang napili niyang lugar. Kaya, binanggit niya na hindi siya maaaring magbukas ng isang klinika sa bayan ng walang lisensya. Natakot si Lily na pumasok sa loob dahil narinig niya ang tungkol sa mga wraith at maaari nilang patayin ang mga tao sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila. Matapos tingnan ang bahay, naisip ni Zenos na ito ang perpektong lugar para simulan ang klinika, ngunit biglang sumulpot si Carmilla sa harap nila, na ikinatakot ni Lily. Nagmamadali siyang lumapit sa kanila, ngunit pinabalik siya ni Zenos gamit ang kanyang spell at ipinahayag na nakapatay na siya ng daan-daang wraiths noon. Humingi siya ng paumanhin kay Carmilla sa pag-istorbo sa kanya at tiniyak niya na kung bibigyan siya nito ng espasyo para buksan ang klinika, hindi siya magdudulot ng anumang problema para sa kanya. Kaya, siya ay nagalit at sinubukang atakihin siya muli, ngunit hindi niya ito maabot.
Hindi siya makapaniwala kung gaano siya kalakas, at pinatawag niya ang mga kampan para salakayin siya, ngunit agad niyang natalo ang mga ito. Nagtataka siya kung sino siya, kaya isiniwalat niya na isa lamang siyang walang lisensyang manggagamot, na humihiling sa kanya na bigyan siya ng isang silid para sa kanyang klinika sa isang silid tulugan. Kaya, sinabi niya sa kanya na pumunta sa unang palapag. Nilinis nila ang lugar at tinanong ni Lily si Zenos kung kailangan niya itong tumulong sa publisidad, ngunit alam niya na kung i-advertise nila ang kanilang klinika, mapapansin ito ng Royal Medical Institute. Iniisip niya na kung wala silang gagawin, wala silang makukuhang customer. Pero bigla silang dinalaw ni Zan. Nalaman natin na inaasahan siya ni Zenos dahil alam niya na ang mga normal na tao ay hindi nakakaranas ng mga pinsala mula sa mga magic gun, na nangangahulugang hindi siya makakapunta sa mga normal na klinika. Hiniling niya sa kanya na tingnan ang kanyang kapatid na si Zophia, na nagpakita sa kanya ng kanyang sugat, at napagtanto niyang tinamaan siya ng magic gun na may mga nakakalaso na epekto. Iniisip niya kung mapapagaling siya nito, ngunit sinabi niya na ang pinakamahusay na pagpipilian ay putulin ang kanyang braso bago kumalat ang mga lason sa kanyang katawan. Humihingi siya ng 1,000,000 barya para sa pamamaraan. Kaya sinabi sa kanya ni Zophia ang tungkol sa kanyang reputasyon at tinanong siya kung hindi niya babaguhin ang presyo. Napagtanto niya na isa siya sa mga big shot na nangunguna sa mga butiki sa mga slums at ninakawan niya ang mga baluktot na mga ngalakal upang maibalik niya ang pera sa kanyang mga tao. Sinabi niya sa kanya na kumbinsihin siya kung bakit dapat niyang bayaran siya ng malaki. Kaya binanggit niya na ibabalik din niya ang kanyang braso, na sinasabi sa kanya na ito ay isang mahirap na gawain. Sinabi niya na pagkatapos na mapakinabangan sa nakaraan, tumanggi siyang magtrabaho ng libre. Kaya, wala siyang pakialam kung sino siya, at sisingilan niya ito ayon sa trabahong inilalagay niya. Ngunit hindi niya naiintindihan kung paano niya mababalik ang kanyang braso dahil hindi iyon magagawa ng mga normal na manggagamot, na ikinagulat niya. Habang sinisimula ni Zenos ang pamamaraan, pinutol niya ang kanyang braso gamit ang isang scalpel, at ginamit niya ang kanyang regeneration spell upang patubuin muli ang kanyang braso. Siya ay namangha sa kanyang mga kakayahan, habang si Zond ay nabigla nang makita ang ulo ni Carmilla na sumilip sa bubong, ngunit tiniyak sa kanya ni Zenos na wala siyang anumang masamang intensyon. Pagkatapos noon, gumawa ng tsaa si Lily at nagtataka si Zenos kung bakit gumawa siya ng 3 tasa. Kaya, sinabi niya na para kay Carmilla ito. Natutuwa si Lily na umuusbong ang negosyo nila dahil maraming butiki ang pumupunta sa kanilang klinika, ngunit nagtataka siya kung bakit palagi silang nasasaktan. Kaya, ipinaliwanag ni Zenos na mayroong 3 pangunahing gang sa mga slum na palaging nag-aaway sa isa't isa. Biglang dumating si Linda at nagpakilala bilang pinuno ng Wolf Beast Skin Gang. Sinabi niya sa kanya na sarado ang klinika, ngunit titingnan pa rin niya kung may malubhang na sugatan, at sinabi niya na siya ang masasaktan. Naguguluhan siya na kahit gaano pa niya kalakas ang pagbugbog niya sa gang ni Zophia ay mabilis silang nakakabawi pero nalaman niyang dahil ito kay Zenos. Sinubukan niyang atakihin siya gamit ang isang palakol, ngunit nabasag ito nang tumama ito sa kanyang barrier, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin siya, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi gumano laban sa kanya. Kaya, nagpasya siyang sirain ang klinika, ngunit nabigla sila nang lumitaw si Carmilla sa harap nila. Naghahanda siyang tapusin silang lahat, ngunit pinatahimik siya nito, na sinasabi sa kanya na ang silid ng paggamot ay para sa pagliligtas ng mga buhay, kaya hindi niya ito maaaring payagan na pumatay ng sinuman doon. Taking gulat ni Linda na pinakinggan siya ni Carmilla, at sa tingin niya ay master niya ito, kaya humingi siya ng tawad sa kanya at ng kanyang mga tauhan. Sinusubukan niyang sabihin sa kanila na hindi ito totoo, ngunit hindi sila tumutugon sa anumang sinasabi niya, at napagtanto niyang hindi nila maintindihan ang wika ng tao. Kinabukasan, may dumating na orc sa klinik at nalaman natin na nagtatrabaho siya kay Lo. Ngunit inaasahan ito ni Zenos dahil nakipaglaban siya sa mga butiki at taong lobo. Kaya, alam niyang darating din ang mga orc. Tinanong niya ang orc kung si Lo ay isang makatwirang tao. Kaya, sinabi niya kay Zenos na matalino siya at umaasa siyang tama ang orc tungkol sa kanya. Naiisip niya kung paanong si Zophia ay nag-iiwan ng mga mamahaling regalo araw-araw habang si Linda ay nagtatayo ng palasyo sa tabi niya dahil gusto niyang makabawi sa kanyang mga ginawa. Umaasa siyang hindi na niya kailangang mag-alala sa gagawin ni Lo ng mga bagay na ganoon. At tinanong niya ang orc kung bakit hindi niya ito dinala. Kaya ipinahayag niya na hindi siya makagalaw. Pinuntahan ni Zenos si Lo at tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya. Kaya ibinunyag niya na sikat siya sa mga slums. Hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung bakit hindi siya makagalaw sa kanyang upuan. Kaya't iniskan niya ang kanyang katawan at nakakita ng mana stone sa kanyang tiyan.
Ibinunyag niya na sasabog ito kung gumalaw siya, at nagtataka siya kung may naglagay nito sa kanyang pagkain, ngunit ipinaliwanag niya na napagkamalan niya itong isang rice ball at kinain ito. Nagpasya si Zenos na umalis, na sinasabi sa kanya na tanggalin niya ang mana stone sa kanyang sarili, ngunit ipinahayag niya na wala ng maraming oras bago ito sumabog. Ipinaliwanag niya na hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang problema ay ang kanyang mga tauhan ay hindi umalis sa kanyang tabi at handa silang mamatay para sa kanya. Gusto niyang ibigay ang lahat ng kayamanan nila kay Zenos dahil nabalitaan niyang ginagamot nito ang mga bata ng libre, ibig sabihin ay mabuting tao ito. Ibinigay niya sa kanya ang susi ng kanilang kayamanan, ngunit gumamit siya ng scalpel upang buksan ang kanyang tiyan at ilabas ang mana stone. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat dahil malapit na itong sumabog, ngunit laking gulat niya habang hawak nito ang pagsabog sa kanyang kamay. Nagulat siya dahil kung hindi siya niligtas nito, makukuha sana niya ang lahat ng kanilang kayamanan, ngunit ayaw niya ng higit pa sa pinagtatrabahuhan niya, at nakita niyang interesante siya. Sinabi niya sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung may kailangan siya, at nag-aalok siya na magbigay ng seguridad para sa kanyang klinika, ngunit nais niyang lumayo sila. Pagkatapos noon, nakita ni Zenos si Lily na nagtatampo at binanggit niya na ito ay dahil sa patuloy na pagbisita sa kanya ng ibang mga babae kamakailan. Hindi niya maintindihan kung bakit sila pumupunta sa kanyang klinik kahit hindi naman sila nasugatan, kaya sa tingin niya ay naiinip na sila. Ngunit sinabi ni Carmilla na gusto nila siya at malamang na magsisimula sila ng digmaan laban sa kanya. Nag-aalala si Lily dahil hindi siya kasing ganda ng mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Carmilla na lahat ng dalagang umiibig ay magaganda. Sa tingin niya ay hindi sila mag-aaway para sa kanya, ngunit laking gulat niya nang pumunta sila sa klinika at humihingi ng suporta sa kanya dahil napagpasyahan nilang magdeklara ng digmaan sa ibang lahi. Nang magsisimula na silang maglaban, dumating sina Zenos at Lily sa larangan ng digmaan, ngunit sinabihan lang niya silang lumaban hanggang sa masiyahan sila. Natutuwa silang nakuha nila ang kanyang pag-aproba, kaya iminungkahi ni Zophion na kung sino ang manalo sa laban ay makukuha siya, at lahat ay sumang-ayon dito. Sa pagsisimula ng digmaan, inilabas ni Zophia ang kanyang mga kutsilyo at agad na hinabol si Linga, ngunit naiwasan niya ang mga pag-atake ni Zophia. Si Lo ay nagmamadali patungo kay Zophia, ngunit siya ay umiwas, at si Lo ay nauwi sa pagbagsak sa iba. Ang iba ay nagsisimula na ring umatake, ngunit pagkatapos ng buong araw na labanan, napagtanto nilang walang sinuman ang nananatiling bumagsak. Kaya, ipinahayag ni Zenos na pinagaling niya sila. Sinabi niya sa kanila na maaari silang lumaban hanggat gusto nila, ngunit patuloy niya silang pagagalinggan dahil sila ang kanyang pasyente, at inaasahan niyang mababayaran ito. Napagtanto nila na walang saysay ang pakikipaglaban dahil walang mananalo. Kaya, nagpasya silang tapusin ang digmaan. At tinanong ni Lily si Zenos kung bakit niya sila pinigilan. Binanggit niya na ang kanyang tagapagturo ay nagsabi sa kanya na ang healer ay pangatlong level kung sila ay magpapagaling lamang ng mga pinsala, pangalawang level kung maaari nilang ganap na pagalingin ang isang tao, at unang rate kung maaari nilang gawing mas magandang lugar ang mundo. Nais niyang mapabuti ang mga kondisyon sa mga slum. Ngunit alam din niyang kailangan niyang panatilihin ang tatlong faction sa paligid dahil dito lamang mayroong pasyente. Pero alam ni Lily na nagsisinungaling siya dahil kung maayos ang pakikitungo ng lahat sa isa't isa, mas kakaunti ang mga pasyenteng gagamutan niya. Sinabi niya sa kanya na gusto niya siya at sinabi niya na gusto rin siya nito, ngunit alam niyang hindi niya naiintindihan ang tunay na nararamdaman para sa kanya. Tinanong niya ito kung talagang nagpaplano siyang singilin ang mga ito, at binanggit niya na kailangan niyang bayaran dahil hindi ito madaling pagalingin ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Samantala, isang batang babae na nagngangalang Krishna ang nakipagkita sa kanyang division commander na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga tsismis na ang digmaan sa pagitan ng tatlong demi-human gang ay tapos na. Nahihirapan siyang paniwalaan dahil matagal na silang nag-aaway, ngunit sa tingin niya ay hindi nila ito maaaring baliwalain dahil maaaring totoo ito. Ipinaliwanag niya kung paano umuunlad ang kaharian dahil sa hierarchy kung saan ang mayayaman ay naglalabas ng kanilang galit sa mga mahihirap na naglalabas ng kanilang pagkabigo sa pamamagitan ng pag-aaway sa isa't isa, ngunit kung sila ay maghaharap ng nagkakaisang frente, sila ay magiging isang banta sa mga mamamayan. Hindi pa rin siya makapaniwala na hindi na nag-aaway ang mga gang. Kaya, binanggit niya na may mga tsismis na dahil daw ito sa isang tagapamagitan, ngunit sa tingin niya ay mas hindi kapanipaniwala na nag-e-exist ang ganoong tao dahil mahirap makipagkasundo ang mga pinuno ng mga slum. Sinabi niya na kailangan pa nilang suriin ito. Kaya, gusto niyang imbestigahan niya ito at hanapin ang responsable para sa kapayapaan sa mga slum. Sa klinika, bumahing si Zenos kaya't inialay ni Nalo at Linga ang kanilang mga katawan upang magpainit sa kanya. Kaya nag-alala si Lily at tumakbo siya palayo para gumawa ng tsaa.
Sinabi niya sa kanila na manatiling tahimik habang pinapagaling niya si Zophion na binanggit na siya ay nasugatan habang siya ay nagtatrabaho, na nagpapakita na siya ay karaniwang nagtatarget ng mga espesyal na tao upang magnakaw. Ngunit ang Royal Order of Knights ay mahigpit na binabantayan siya, kaya siya ay nasugatan habang nakikipaglaban sa kanila. Iniisip niya kung ang mga pinsalang natamo nila ni Zon ay mula rin sa mga Royal Knight. Kaya sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Krishna, na tinamaan si Zon ng magic gun. Sinabi ni Carmilla na magiging mahirap kung makuha nila ang kanyang atensyon dahil may mga mapanganib na individual sa klinika, ngunit iniisip ni Zenos na hindi siya papansinin ng mga Royal Knight. Tinanong siya ni Lily kung ano ang gusto niyang kainin para sa tanghalian, ngunit binibigyan siya ng iba ng kanilang mga kahilingan at wala siyang masabi. Habang kumakain sila, nagpasya si Carmilla na magpahinga, ngunit sinabihan niya si Zenos na tandaan na siya lamang ang tao sa kabisera na may kakayahang panatilihin ang mga pinuno ng slum sa linya. Samantala, dumating si Krishna sa mga slum at laking gulat niya nang makitang magkakasamang naninirahan ang lahat ng iba't ibang lahi. Tinanong niya ang isa sa mga lalaking butiki kung bakit hindi sila nag-aaway, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang anuman at aalis na sana siya, ngunit bigla niyang hinugot ang kanyang baril. Nakita niya si Zophion na dumaan sa kanila, kaya sinigawan niya ito na tulungan siya, at agad na umatras si Krishna, ngunit nagulat siya nang makitang gumaling na ang braso ni Zophion. Naligaw siya habang tumatakbo at nagpunta sa klinik kung saan nagtanong siya ng direksyon kay Zenos, ngunit nakita niya si Lily at biglang binaril si Zenos gamit ang usok. Ibinunyag ni Krishna na gumagawa siya ng mas malaking kaso sa ngayon, ngunit iniimbestigahan na rin niya ang pagkidnap ng mga bata at sa palagay niya ay si Zenos ang may kasalanan, ngunit sinabi sa kanya ni Lily na iniligtas niya siya, na nagpaunawa sa kanya na tumalon siya sa mga conclusion. Kaya naman, humihingi siya ng tawad sa kanyang ginawa. Iniisip niya na simula nang tamaan siya ng bala nito ay hindi ito magigising sandali, ngunit laking gulat niya nang makitang maayos na ito. Sinabi niya sa kanya na gumamit siya ng defensive magic, ngunit binanggit niya na hindi ito sapat upang ihinto ang kanyang baril. Kaya, iniisip niya kung isa ba itong dakilang sorcerer na buong buhay niya ay nagtrabaho sa defensive magic. Sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kaso, ngunit sa palagay niya ay ito lamang ang paliwanag at tala na walang sinuman ang maaaring linlanggan ang mga mata ng vice-commander ng mga Royal Knight, na nagpapaunawa sa kanila kung sino siya. Si Zenos ay naglalagay ng signal upang matiyak na walang pupunta sa klinika habang si Krishna ay nagsasabi sa kanya kung paano siya napunta sa mga slum upang hulihin ang isang individual. Ngunit iniisip niya kung dapat ba nitong sabihin sa kanya ang ganoong impormasyon. Kaya ipinaliwanag niya na hindi siya makakaasa na makikipagtulungan siya sa kanya kung hindi niya ito bibigyan ng mga detalye. At sinabi niya na hindi siya pumayag na tulungan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na ang bawat mamamayan ay dapat tumulong sa mga Royal Knight. Inihayag niya na ang taong hinahanap niya ay ang tagapamagitan na nagtapos sa digmaan sa pagitan ng tatlong faction, na ikinagulat niya, at inihayag niya na walang sinuman sa mga slum ang nagsabi sa kanya ng anuman. Sa palagay niya ang tagapamagitan ay mahusay sa pagkontrol sa mga tao, iniisip na siya ay masama, ngunit sinabi ni Zenos na maaaring sinusubukan niyang mag-lay low. Kaya, tinanong niya siya kung kilala niya kung sino ang tao, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay kanyang instinct lamang. Binanggit niya na maaaring maging banta siya sa kaharian, ngunit sinabi sa kanya ni Lily na ayaw lang ng tagapamagitan na makitang nasasaktan ng mga tao. Kaya, iniisip ni Krishna na dapat niyang malaman kung sino siya. Sinabi ni Zenos na dapat umalis si Krishna dahil siya ay nasa isang mahalagang misyon, ngunit nakita niya na mayroon itong ekstra na kama, kaya nagpasya siyang manatili doon. Si Lily ay gumagawa ng tsaa para sa kanya, na nagtatapos sa pagsunog ng kanyang bibig habang si Lily ay nakaupo sa kandanggan ni Zenos at sinabihan itong himasin ang kanyang ulo. Si Carmilla ay naging invisible at nagsimulang bangulong sa kanyang tainga, na sinasabi sa kanya na nagseselos si Lily, kaya sinusubukan niyang ipakita kay Krishna kung gaano siya kalapit sa kanya. Patuloy niyang sinusubukang pagselusan si Krishna, ngunit nang makitang wala siyang pakialam, nagpasya si Lily na gamitin ang lihim na hakbang na itinuro sa kanya ni Carmilla. Hinawakan niya ang mukha ni Zenos at binanggit na hindi niya ito hahayaang matulog ngayong gabi, ngunit agad siyang nakatulog pagkatapos sabihin iyon. Pagkatapos nito, tinanong ni Krishna si Zenos kung ang isang master healer ay makakapag-regenerate ng isang braso, sa pag-aakalang hindi ito posible para sa sinuman maliban sa isang santo o isang top-level healer. Nagtataka siya kung bakit siya nagtatanong ng mga ganyan. Kaya sinabi niya sa kanya kung paano niya napinsala ang braso ni Zophia, ngunit ito ay ganap na gumaling. Tinanong niya siya kung bakit siya laban sa mga tao sa slums. Kaya't isiniwalat niya na doon pinatay ang kanyang ina at binanggit niya kung paano pumunta doon ang kanyang ina upang pakainin ang mga tao araw-araw.
Ngunit nang may pumatay sa kanya upang nakawin ang kanyang singsing sa kasal, walang dumating upang tulungan siya, na nagpa siya kay Krishna na maging isang bayani na naghatid ng hustisya sa mga kriminal. Inihayag niya na siya ang pinakabatang vice commander sa kasaysayan ng Royal Knights. At binigyan siya ng palayaw na Iron Rose, na sa tingin ng mga tao ay dahil sa kanyang pagkahilig sa kanyang tungkulin. Pero sa tingin niya ay dahil sa mukha niya dahil hindi pa siya nakakangiti pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina. Pagkaalis ni Krishna, sinabi ni Carmilla kay Zenos na hindi siya dapat pansinin dahil ang kanyang kwento ay hindi pangkaraniwan, na nagsasabi sa kanya na nakita niya ang mas masahol pa mula noong siya ay nabubuhay sa loob ng 300 taon. Ibinaba ni Zenos ang bandila na itinaas niya para masiguradong walang pumunta sa klinik at dumating si Zophia para pagalingin ang mga sugat niya. Ngunit biglang bumalik si Krishna. Pareho silang naglabas ng kanilang mga armas at napansin ni Lily na naligaw si Zophia at doon napadpad. Ngunit tinanong ni Krishna si Zophia kung ano ang nangyari sa kanyang braso. Sa palagay niya ay ang tagapamagitan ang nagpagaling sa kanya at binanggit niya kung paano niya tinitipon ng mga kriminal sa mga slum upang bantaan ang kanilang mga inosenteng residente. Ngunit sinabi sa kanya ni Zophia na ang masasamang elemento ay naruroon sa bawat bahagi ng lipunan. At inihayag niya na ang singsing ng human trafficking ay pinapatakbo ng isang aristokrata na pinangalanang Kalendor. Ngunit mahirap paniwalaan si Krishna dahil masigasig siyang turuan ng mga batang ulila. Iniisip ni Zophia na ang dahilan kung bakit madaling linlangan si Krishna ay dahil sa nakikita lang niya ang mga bagay sa ibabaw. Ngunit sinabi ni Zophia na ang tagapamagitan ay walang pakialam sa kanilang hitsura at pagagalingan pa niya si Krishna kung siya ay nasugatan. Sinabi sa kanya ni Zenos na siya ang tagapamagitan, ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya, sa pag-aakalang hindi siya isang dalubhasang manggagamot dahil dalubhasa siya sa pagtatanggol. Sinusubukan niyang kumbansihin siya na nagsasabi siya ng totoo, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at sinabi niya na pumanig siya sa mga demi-humans. Kaya, umalis siya para maghanap ng bagong base. Pagkatapos noon, nakipagpulong si Krishna kay Kalendor at sinabi sa kanya na mayroong grupo ng mga magnanakaw na nagtatrabaho sa lugar, kaya kailangan niyang suriin ang seguridad ng kanyang asyenda upang matiyak na ligtas siya. Pinapakita niya ito sa paligid at sa tingin niya ay nag-aaksaya lang siya ng oras dahil walang kakaibang nangyayari doon. Tinanong niya si Kalendor kung magagamit niya ang kanyang banyo at patuloy siyang lumilingon sa pag-aakalang mayroon siyang masyadong seguridad para sa isang taong kapantay niya. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang balon at pumunta siya upang tingnan ito nang mapagtantong mayroong isang grupo ng mga bata na nakakulong doon. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang bayani at nangakong ililigtas sila, ngunit bigla siyang binaril ni Kalendor mula sa likuran. Sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat pumasok at makialam sa kanyang negosyo at naghahanda siyang wakasan ang kanyang buhay, ngunit dumating sina Zenos at Zophia. Kilala niya kung sino si Zophia, at sa tingin niya ay walang pakialam kung barilin niya ito, ngunit bigla niyang binaril si Zenos. Nagsisimula siyang tumawa dahil sa palagay niya ay patay na si Zenos, ngunit habang nawawala ang alikabok, nagulat siya nang makitang maayos lang si Zenos. Patuloy siyang binaril ng Kalendor, ngunit pinoprotektahan siya ng kanyang kalasag. At habang sinusubukang ilabas ni Kalendor ang isa pa niyang baril, hindi niya sinasadyang nalaglag ito at natamba. Pinulot ito ni Zenos at itinutok sa kanya. Kaya nakikiusap siya na palayain siya. Ngunit tumanggi si Zenos na palayain siya. Kaya nagsimula siyang humingi ng tawad kay Krishna, ngunit sinabi ni Zenos na sa halip ay dapat siyang humingi ng paumanhin sa mga bata. Nag-shoot siya kay Kalendor at nagtataka si Krishna kung patay na siya, ngunit binanggit ni Zenos na naka-on ang limiter, kaya malamang nabuhay pa siya. Sinabi niya kay Zenos na huli na para iligtas siya, kaya dapat niyang iulat ang lahat sa mga Royal Knight. Ngunit siya ay nabigla nang pinagaling siya nito at muling nabuo ang kanyang braso. Napagtanto niya na siya talaga ang tagapamagitan at sa tingin niya ang isang bayani ay isang taong perpekto tulad niya. Ngunit sinabi niya na walang sinuman ang perpekto. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang bayani pa rin sa mga bata. At napagtanto niya na kahit inakala niyang biktima ang kanyang ina, tuwang-tuwa siya nang pumunta siya sa mga slums para pakainin ang mga bata. Siya ay nagsimulang umiyak at napapansin na kahit na ang kanyang ina ay may kapintasan, siya ay bayani pa rin. Pagkatapos nilang iligtas ang mga bata, nagpa siya sina Zenos at Zophia na umalis dahil malapit na ang mga Royal Knight. Ngunit huminto si Krishna at tinanong siya kung bakit niya ito iniligtas. Sinabi niya na ito ay dahil kailangan pa niyang magbayad para sa paggamit ng kanyang higaan at idinagdag din niya ang bayad sa pagpapagaling sa kanya sa kwenta at nakita niyang nakakatuwa siya.
Bumalik tayo sa kung kailan natagpuan ni Aston si Zenos sa kalye at inanyayahan niya itong sumama sa kanya, ngunit naisip ni Zenos na ang mga tao mula sa mga slum ay hindi maaaring maging mga adventurer. Sinabi sa kanya ni Aston na ang kanyang katayuan ay hindi mahalaga kung siya ay may mga kasanayan at tinanong niya si Zenos kung mayroon siyang magagawa. Kaya binanggit niya na alam niya ang healing magic. Hindi naniniwala sa kanya si Aston, ngunit pinapasok pa rin siya nito dahil naghahanap lang talaga siya ng alipin. Pagkatapos nito, nakita natin si Aston na nakikipaglaban sa isang lobo, at si Zenos ay lihim na nagpapagaling sa kanyang mga pinsala, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang espada upang putulin ang lobo. Ngunit sa tingin niya ay walang silbi si Zenos. Kaya, pagkatapos siyang paalisin, sumama siya sa natitirang bahagi ng partido upang kumpletuhin ang isang trabaho para sa isang maharlika na nagngangalang Fennel. At balak nilang tapusin ito ng mabilis para makabalik sila sa inuman. Nakatagpo sila ng grupo ng mga mahiwagang nilalang. Kaya sinabi ni Aston sa isa pang miyembro na nagngangalang Guile na gumamit ng defensive magic. Nagmamadali siyang lumapit sa mga nilalang, ngunit nasunog ang braso ng isa sa kanila at napagtanto niyang kakainin na ang isa sa kanila. Kaya't sinabi niya sa salamangkero na nagngangalang Anders na gumamit ng magic ng pag-atake, ngunit natatakot siyang gumawa ng anuman. Kaya naisipan ni Aston na paalisin din siya. Sinabihan niya si Guile na magmadali sa pagtatanggol na magic, kaya ibinunyag niya na ginagamit na niya ito, ngunit mukhang hindi ito gumagana. Napilitan silang umatras at sinigawan ni Aston ang lahat dahil sa paghihirap laban sa mga halimaw sa rank B, ngunit binanggit ni Anders na wala ring nagawa si Aston. Iniisip ni Guile kung si Zenos ba talaga ang nagpapagaling sa kanila at sinabi ni Aston na hindi ito posible, ngunit kailangan pa rin nila ng manggagamot. Kaya, kumuha sila ng isang batang babae na pinangalanang Yuman bago sila bumalik sa yungib. Nagtataka siya kung bakit kailangan nila ng tulong niya, kahit na sikat sila sa paglabas ng dungeon ng walang gasgas. Kaya, kinukwento niya sa kanya ang maraming nangyari. Tinanong nila siya tungkol sa isa pa nilang miyembro na muntik ng makain. Kaya, inihayag niya na mabubuhay siya, ngunit hindi niya may pagpapatuloy ang pagiging isang adventurer. Sa tingin ni Aston ay hindi ito mahalaga dahil hindi nila siya kailangan sa party, na sinasabi sa lahat na hindi siya sapat na malakas. Pagpasok nila sa kuweba, agad silang binaril ng mga hayop ng mga bol ang apoy, at natamaan si Anders. Binanggit ni Yuman na baka mamatay siya kapag hindi siya inalagaan ng isang tunay na manggagamot. Kaya, nagpa siya silang umatras muli, at sinigawan ni Aston si Guile dahil sa tingin niya ay hindi ginagamit ni Guile ang kanyang defensive magic. Ngunit ibinunyag ni Yuman na si Anders ay maaaring mamatay kaagad kung ang mahika ay hindi pa nasa lugar. At sinabi sa kanya ni Aston na pagalingin siya ng mabilis. Ngunit sinabi niya na kailangan siyang dalhin sa isang ospital dahil kahit na ang mga high-level healers ay hindi makakatulong sa kanya sa ganoong kapaligiran. Iniisip ni Aston kung talagang nagpapagaling si Zenos sa kanila dahil nasasakta na sila mula nang umalis siya. Ngunit sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi ito posible. Pagkatapos nito, ang mayordomo ni Fennel ay naghahatid ng isang liham kay Aston na nagsasabi sa kanya na huwag nang ipakita ang kanyang mukha sa kanyang amo. Binanggit ng mayordomo na kung sinabi nila sa kanila na labis ang trabaho, maaaring gumawa si Fennel ng iba pang mga pagsasaayos para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Ngunit hindi makumpleto ni Aston ang quest, kaya walang maibigay si Fennel sa kanya. Sinubukan ni Aston na sisihin si Zenos, ngunit napagtanto niya na hindi niya opisyal na sinabi sa sinuman na si Zenos ay miyembro ng kanilang partido. Hiniling niya sa mayordomo na bigyan siya ng pagkakataon, at sinabi niya na plano nilang kumuha ng mga bagong miyembro, kaya hindi nila siya pababayaan. Ngunit sa tingin ni Guile ay isang masamang ideya ito dahil wala silang plano. Ngunit binanggit ni Aston na ibabalik niya si Zenos. Habang papunta sila sa mga slum, iniisip ni Guile kung paano nila mahahanap si Zenos. At plano ni Aston na kunin ang 3 pinunong demi-human para tulungan sila. Nauna siyang pumunta kay Zophia, ngunit nagsimula siyang tumawa pagkatapos na malaman na siya ang nagpalayas kay Zenos sa kanyang partido. At sinabihan niya itong umuwi dahil may mas importanteng bagay si Zenos. Kaya't nagalit si Aston, ngunit nagpa siyang umatras dahil alam niyang hindi siya katapat nito. Pagkatapos nito, pumunta siya kina Linga at Lo, na nagbigay sa kanya ng parehong tugon, at binalaan siya ni Lo na parurusahan siya ng mga orc kung abalahin niya si Zenos. Iniisip ni Aston na dapat ay ibang tao ang tinutukoy nila na may parehong pangalan, ngunit nakita niya si Zenos kasama si Lily, kaya pinigilan niya sila. At nagulat si Zenos nang makita siya doon. Ngunit napansin niyang abala siya at nagpa siya na umalis. Kaya't sinabi sa kanya ni Aston na hinanap niya siya, sinabihan siyang bumalik sa kanyang partido, ngunit tinanggihan ni Zenos ang kanyang alok.
Sinabi niya kay Aston na kung ganoon siya kadesperado, sasama siya sa kanila sa isang quest kapag mayroon siyang libreng oras, ngunit inaasahan niyang mababayaran siya para sa kanyang mga serbisyo. Sinabihan siya ni Aston na huwag kumilos ng mataas at makapangyarihan dahil wala pa rin siyang lugar sa mga slum, ngunit nagulat siya nang ang mga tao sa kalye ay lumapit kay Zenos at nagsimulang magpasalamat sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Aston kung paano niya siya pinasok at binigyan ng lugar sa mundo, ngunit walang pakialam si Zenos at nagpasya siyang umalis, na ikinagalit niya. Sinubukan niyang atakihin si Zenos mula sa likuran, ngunit binaril siya ni Krishna at nagtaka si Zenos kung ano ang ginagawa niya doon. Kaya, ipinaliwanag niya na pumunta siya upang makipagkita sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi siya nakatira doon. Kaya, binanggit niya na siya ay naligaw. Nagpasya siyang arestuhin si Aston, ngunit nanumpa siya na si Gail ang nagpagawa sa kanya at tumakas. Sa klinika, nakipagkita si Zenos sa iba pang nagsasabi sa kanya kung paano sila kinausap ni Aston. Kaya, nagpadala sila ng kanilang mga tauhan upang tiktikan siya, ngunit nawala siya pagkatapos niyang tumakas. Iniisip ni Lily na maaaring umuwi na siya, ngunit binanggit ni Zophion na maaari siyang pumunta sa Underground Guild dahil tumatanggap sila ng anumang trabaho kung tama ang presyo. Iniisip ni Carmilla na malamang na masama ang kanyang sitwasyon sa pananalapi dahil hinahanap niya si Zenos, ibig sabihin ay hindi siya maaaring kumuha ng sinuman mula sa Underground Guild. Ngunit inihayag ni Zophion na mayroong isang tao na tinatawag na guide na tumatanggap ng mga trabaho sa mga partikular na kondisyon, kahit na hindi siya binabayaran. Sa gabi, nakita ni Lily na gising pa si Zenos. Kaya naman, pinagtitimplahan siya nito ng tsaa dahil lagi siyang nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos niyang makatulog, tinanong ni Carmilla si Zenos kung napagod siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya kay Aston, at binanggit niya na mabait itong tao dahil nag-aalala ito sa kanya. Tinanong niya ito kung paano siya natuto ng healing magic habang siya ay nasa slums. Kaya, ibinunyag niya na nagsimula ang lahat noong sinubukan niyang buhayin ang isang bangkay, na ikinagulat niya dahil bawal itong magic. Ibinunyag niya na noong siya ay nabubuhay pa, gumamit ang mga tao ng pangkukulam upang lumikha ng mga golem, na walang katapusang gumagana dahil hindi sila nakakaramdam ng sakit. Ang lupa ay biglang nagsimulang manginig at pumunta siya upang tingnan ito, ngunit nagulat siya nang makita ang isang golem na sumisira sa mga slum. Nakikita natin na ang golem ay nilikha ni Guide sa kahilingan ng isang taong gustong saktan si Zenos at sa tingin niya ito rin ang perpektong paraan upang subukan ang kanyang nilikha. Pumunta sina Zenos at Carmilla sa mga slum at dumating din ang tatlong pinuno, na inihayag na sinakta ng golem ang kanilang mga tao. Nagtataka sila kung ano ito. Kaya, ipinaliwanag ni Zenos na ito ay isang artificial na anyo ng buhay, ngunit ang mahika upang gawin ito ay nawala ng mahabang panahon. Nagtataka siya kung may nakakaalam kung saan ito nanggaling, at ibinunyag ni Lo na nakita ito ng isa sa kanyang mga orc na nagmumula sa mas malalim na lugar sa mga slums, na nagpapaisip sa kanya kung ito ba ay gawa ng Underground Guild. Ngunit alam niya na hindi ito ang oras para isipin iyon at sinabi niya sa lahat na tipunin ang lahat ng nasugatan sa isang lugar. Samantala, pinagmamasdan ni Guide ang golem mula sa malayo, at sa tingin niya ay mapapabuti pa ito. Ngunit naniniwala siyang dapat nitong patayin si Zenos, iniisip kung paano siya kikilos habang ang mga taong malapit sa kanya ay namatay. Patuloy na pinapagaling ni Zenos ang lahat, ngunit naiinis siya dahil hindi siya dito binabayaran, at nag-aalala rin siya kay Lily. Nakikita siya ni Guide na kahanga-hanga. Napagtatanto na siya ay isang mahusay na manggagamot, ngunit alam niya na walang mahalaga hanggat hindi nila mapipigilan ang golem. Nagawa ni Zenos na pagalingin ang lahat, at umaasa siyang aalis lang ang golem, ngunit binanggit ni Carmilla na hindi ito mawawala hanggat hindi nito natutupad ang utos nito. Sa tingin niya ay may mali dahil ang High Purity Magic Stone na bumubuo sa core ng mga golem ay matatagpuan lamang sa pinakatimog na kontinente kung saan matatagpuan ang kastilyo ng demonyo. Idinagdag niya na ang bato ay dapat na nagamit sa panahon ng Manfind War at ang mga sistema para sa Black Magic ay nawala ng matagal na ang nakalipas. Mahirap ding kunin ang iba pang sangkap sa paggawa ng golem. Kaya't hindi niya maintindihan kung sino ang nasa likod nito, ngunit sinabi ni Zenos na kailangan niyang pigilan ito. Ang iba ay nagpasya na sumama sa kanya at tinanong niya si Carmilla kung paano ito talunin. Kaya binanggit niya na kailangan nilang sirain ang Magic Stone na bumubuo sa core nito. Kaya't sinabi niya sa iba na labanan ang golem habang inaalalayan niya sila ng kanyang mahika. Sinugod nila ito at inatake ang mga binti nito, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa, ngunit agad itong muling bumangon. Pinalipad nito si Linga sa mga bahay, ngunit ayos na siya dahil sa pagpapagaling ni Zenos. Sinabi niya sa kanyang sarili na tandaan na kailangan niyang maging malapit sa kanila dahil ang layo niya, mas mahina ang kanyang magic.
Alam din niyang hindi niya kayang gumamit ng iba't ibang uri ng mahika ng sabay-sabay, kaya kailangan niyang gamitin ang mga ito ayon sa sitwasyon. Matapos makita na lumaban ng golem, si Zenos ay nakaisip ng isang ideya at sinabi niya sa iba na atakihin ang mga binti nito. Ngunit habang sinusunod nila ang kanyang utos, nakita nilang malapit na itong mahulog sa isang bata. Nagmamadali siyang iligtas siya, ngunit tinitiyak ng golem na hindi siya madudurog nito. At nabigla si Carmilla nang makita ito dahil hindi ito dapat magkaroon ng malayang kalooban, kaya't iniskan ito ni Zenos, na pagtantong nasa kaliwang dibdib nito ang mahiwagang bato, at nakita niyang nasa loob nito si Aston. Samantala, binanggit ni Guide na ang pinakamahusay na paraan upang lumikha ng buhay ay ang pagsamahin ng isang tao sa isang magic na bato upang sila ay bumuo ng isang bagong core. Sa tingin niya ay si Aston ang pinakamahusay na pagpipilian dahil mayroon lamang siyang mga negatibong emosyon at iniisip niya kung paano tatapusin ni Zenos ang laban dahil ang tanging paraan upang manalo ay patayin si Aston. Sinabihan ni Zenos ang iba na umalis, ngunit tiniyak nila sa kanya na maaari pa rin silang lumaban at naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang guru na ang mga healer ay hindi dapat lumaban sa mga frontline, ngunit sinabi niya na siya lamang ang makakatapos ng laban. Kaya, ang iba ay nagpasya na magtiwala sa kanya. Pagkatapos nilang umalis, naisip ni Zenos na kakaiba na ang isang taong makasarili gaya ni Aston ay nagligtas ng isang bata, at naalala niya si Guile, na nagsabi sa kanya ng dahilan kung bakit nahuhumaling si Aston sa kapangyarihan at pera. Nalaman natin na ito ay dahil namatay ang kanyang kapatid na babae dahil wala itong pambili ng gamot para sa kanya, at palagi niyang iniisip na kakaiba na alam ni Aston na walang lugar si Zenos sa mundo. Ngunit, napagtanto niya na ito ay dahil katulad niya si Aston, at inaatake siya ng golem. Ngunit pinalaki niya ang kanyang scalpel para putulin ang braso nito at ibinuka ang dibdib nito. Nakita niya si Aston, ngunit sinabi sa kanya na ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila, at inatake niya ito gamit ang kanyang scalpel. Nabigo si Guide dahil hindi siya nagdalawang isip na patayin si Aston, ngunit nabigla siya nang makita niyang pinuputol ni Zenos ang mahiwagang bato sa katawan ni Aston habang pinapagaling siya. Hindi siya makapaniwala na kaya pa ni Zenos na gawin iyon dahil kakapagaling pa lang niya ng daan-daang tao at sinuportahan ang mga kaibigan niyang lumaban sa golem. Nagtataka si Aston kung bakit siya iniligtas ni Zenos. Kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang sabihin sa kanya ni Aston kung sino ang nasa likod ng lahat dahil pagbabayaran niya ang mga ito para sa lahat ng gawaing nagawa niya. Idinagdag niya na kahit na masamang tao si Aston, hinila niya pa rin siya palabas ng mga slums at ibinigay sa kanya ang gintong barya na naging dahilan upang mailigtas niya si Lily at sa pagbubukas ng klinika. Ngunit sinabi niya na ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya iniligtas si Aston ay dahil kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho bilang isang manggagamot. Sinira ni Zenos ang mahiwagang bato at binanggit ni Aston na nakakaramdam siya ng sakit dahil napagtanto niya ngayon kung gaano kahanga-hanga si Zenos. Naiintindihan niya na naging matagumpay lamang ang kanilang partido dahil sinusuportahan niya sila at iniisip niya kung naghihiganti ba si Zenos sa kanya sa pamamagitan ng paggawa sa kanya na buhay pagkatapos niyang mawala ang lahat. Ngunit sinabi ni Zenos na hindi siya nag-isip ng malayo at humihingi ng paumanhin si Aston sa lahat ng kanyang nagawa. Ngunit sinabihan siya ni Zenos na bumangon dahil hindi niya siya masusuntok habang siya ay nakababa. Sinabi ni Zenos na sa wakas ay may pagkakataon na siyang makaganti at pagkatapos na palakasin ang kanyang kamao gamit ang mahika, tuluyan na niya itong tinatangay. Nang magising si Aston, inaresto siya ni Krishna, sinabi sa kanya na sinabi ni Zenos sa kanya ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na kinuha ni Zenos ang kanyang espada upang bayaran ang pinsalang idinulot niya, kaya napagtanto niya na nawala sa kanya ang lahat, ngunit idinagdag niya na nag-iwan sa kanya si Zenos ng gintong barya. Binanggit niya na ayaw na ni Zenos na makatrabaho siya muli, at naalala niya ang sandaling pinaalis niya si Zenos sa party, kaya pinagsisisihan niya ang lahat. Nakikita ng iba kung gaano pagod si Zenos, at kahit sinabihan niya silang magpahinga, nagpasya silang tulungan siya at siguraduhing makakauwi siya. Pagdating nila sa clinic, sinabi ni Carmilla na nadismaya siya na nakaligtas si Zenos dahil inaasahan niyang magkaroon muli ng lugar para sa sarili. Ngunit inihayag ni Lily na labis siyang nag-aalala na lumulutang siya sa buong bahay, kaya napahiya siya. Sinabi ni Lily na nag-aalala rin siya nang sabihin sa kanya ni Carmilla ang sitwasyon, ngunit alam niyang babalik si Zenos at tinatanggap niya ito sa bahay. Inihayag ni Krishna na inimbestigahan nila ang pag-atake ng golem at natuklasan nila na si Guide ay nasa likod nito. Kaya, sinabi ni Zenos na maaalala niya siya dahil kailangan pa niyang bayaran ang pinsalang idinulot niya. Binanggit ni Zophion na tumingin din siya sa kanya, sinasabi sa lahat na palagi siyang nag-iisa at nagsimula siyang magtrabaho sa underground guild.
Sinabi ni Krishna na binura niya ang kanyang landas, ngunit iniisip ng mga pinuno na babalik siya, iniisip na pinaplano na niya ang kanyang susunod na hakbang. Ngunit sinabi niya sa kanila na huminto sa pag-iisip, at nagsimula silang makipagtalo sa kanya. Kaya, sinabihan sila ni Zenos na huminahon at itinulak sila palabas ng kanyang klinika, na sinasabi sa kanila na hindi sila pinapayagang makipaglaban doon. Pagkatapos noon, napansin ni Lily na pagod na si Zenos at yayayain na sana niya itong pumunta sa hot spring, ngunit biglang sumulpat si Zaphia sa pinto at sumama siya dito. Pumayag siya na sumama sa kanya at napapansin niya na inaabangan niya ito. Ngunit ang iba pang mga batang babae ay sunod-sunod na dumating at lahat sila ay nag-imbita sa kanya na pumunta sa hot spring. Nagpasya siyang sumama sa kanilang lahat, ngunit nagtataka siya kung bakit sila nahuhumaling sa mga hot spring. Tinanong si Lily kung ano ang gusto niyang pag-usapan, ngunit sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol dito. Sinabi ni Carmilla na natutuwa siyang makita ang mga batang babae na nag-aaway dahil sa kanya, ngunit binanggit niya na matagal na siyang hindi nakakapunta sa isang hot spring, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila. Nakita natin si Zenos sa paliguan ng mga lalaki, ngunit biglang sumama sa kanya si Zaphia. Sinabi sa kanya na walang mang-istorbo sa kanila dahil naglagay siya ng karatula na nagsasaad na nililinas ang paliguan. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na magkakasundo ang lahat, na sinasabi sa kanya na balang araw ay mababago niya ang mundo, ngunit nagtataka siya kung bakit siya nagiging mas malapit. Ibinunyag niya na nakikipag-usap siya sa kanya upang makagambala sa kanya, at sinubukan niyang sunggaban siya, ngunit biglang sumama sa kanila si Linda at sinugod si Zenos, ngunit pinigilan siya ni Zaphia, at nagsimula silang mag-away para sa kanya. Lumabas si Lo mula sa tubig, ipinahayag na hinihintay niya si Zenos, at sumama siya sa laban. Ngunit lumitaw din si Krishna, na nagsasabi sa mga batang babae na hindi sila dapat nasa paliguan ng mga lalaki. Pero alam nilang nandyan din siya para kay Zenos. Kaya't sinimulan nila siyang yakapin, ngunit nagalit siya dahil hindi siya makapagpahinga, at sinabi niya sa kanila na bumalik sa kanilang sariling paliguan. Nakikita natin si Human sa paliguan ng mga babae, at nagulat siya nang makita ang mga babae, nagtataka kung paano nagkasama ang isang halo-halong grupo. Nagsimulang ipinagmalaki ni Lo ang kanyang mga ari-arian at nakita natin na nagseselos si Lily, na nagpapakita na wala siyang tiwala dahil flat ang dibdib niya, ngunit masaya siyang makita na si Human ay katulad niya. Sinabi ni Carmilla na ang mas malaki ay hindi palaging mas mahusay, na sinasabi sa kanyang maaaring mas gusto ni Zenos ang mas maliliit na dibdib, ngunit nagtataka siya kung bakit transparent si Carmilla. Napagtanto ni Human na isa siyang multo at naghahanda siyang mag-ehersisyo, kaya mabilis siyang lumipad. Tumingon-lingon si Human sa paligid ng mapagtanto na ang ibang mga babae ay nagre-relax. Kaya, iniisip niya kung nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, naghapunan si Zenos kasama ang mga babae, ngunit napagtanto niya na si Krisha ay hindi nakaupo sa kanila at ipinaliwanag niya na ayaw niyang makitang kasama ng mga demi-human dahil siya ay isang royal knight. Natutulog si Lily at kinausap ni Zenos si Carmilla, sinabi sa kanya na hindi siya nasiyahan sa kanyang pagkain dahil nalasing ang mga babae. Nagtataka siya kung paano nakarating doon si Carmilla dahil alam niyang hindi ito dapat nasisikatin ng araw. Kaya, inihayag niya na siya ay nagposes siya ng staff ni Lily, na sinasabi sa kanya na magagawa niya ito dahil naka-attach siya dito. Iniisip niya kung pag-aari niya ito noong nabubuhay pa siya, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi niya maalala, at napagtanto niya na hindi niya gustong pag-usapan ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, narinig ng lahat ang isang pagsabog, kaya tumungo si Human sa kusina kung saan napagtanto niyang nasunog ang braso ng chef. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin siya, ngunit sinabi niya na ang pangunang lunas ay ang pinakamahusay na magagawa niya, sa pag-aakalang hindi na nito magagamit muli ang kanyang braso. Ngunit biglang sumulpat si Zenos na pagtantong sugatan ang lalaki. At sinabi ni Human na kailangan niyang pumunta sa maharlikang ospital kung saan ang mga manggagamot ay maaaring gumamit ng mga advanced na spell upang matulungan siyang makabawi. Ngunit naisip ni Zenos na hindi niya ito kailangan, at tinanong siya ni Lily kung ano ang nangyari. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay isang apoy sa kusina lamang. Sinabi niya na kailangan nilang umalis, ngunit ipinahayag niya na nasiyahan siya sa pagkain kagabi. Kaya nagpasya siyang pagalingin ang lalaki ng libre. Agad siyang gumaling at hindi makapaniwala si Human na ganap na gumaling ang kanyang braso. Napagtantong si Zenos ay kakaiba, si Human ay nagulat sa kanyang superior na nagngangalang Becker at sinabi sa kanya ang tungkol kay Zenos. Kaya tinanong niya siya kung may naaalala siya tungkol sa kanya. Inilarawan niya ang kanyang hitsura at nagpasya si Becker na hanapin siya, iniisip na maaari siyang nanirahan sa mga slum dahil wala siyang opisyal na pagpaparehistro.
Pagkatapos nito, nakita natin si Becker sa klinika habang sinabi ng isang demi-human na nakita niya siya sa kakilakilabot na kondisyon. Sinuri ni Zenos ang kanyang mga baga at napagtanto niya na si Becker ay may red lung disease na pumatay sa hindi mabilang na mga tao sa nakaraan. Sinabi niya sa lahat na manatili sa likod dahil ito ay lubos na nakakahawa, ngunit nagtataka siya kung bakit mayroon ito si Becker dahil naalis na ito salamat sa isang lunas. Si Becker ay humanga sa kanyang diagnosis at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang piling manggagamot mula sa Royal Hospital. Ngunit nagtataka si Zenos kung mayroon ba talaga siyang sakit na red lung. Sumama si Human sa kanila na nagsasabi kay Becker na siya ay walang ingat dahil ginawa niya ang sarili niyang sakit para makilala niya si Zenos. Ibinunyag niya na uminom siya ng gamot na kanyang binuo na nagbibigay sa kanya ng mga sintomas na katulad ng red lung disease. Pero tinitiyak niya sa lahat na hindi siya mamamatay dahil nakainom na siya ng antidote. Ipinahayag ni Human na siya ang nag-imbento ng lunas para sa ilang mga sakit, kabilang ang red lung, kaya siya ay nabigyan ng espesyal na rank na elite healer. Tinanong niya si Zenos tungkol sa kanyang Amerikana, kaya ipinahayag niya na pag-aari iyon ng kanyang master, at itinanong nila ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi ni Zenos na hindi niya alam. Inaanyayahan siya ni Becker na magtrabaho sa maharlikang ospital, na sinasabi sa kanya na kailangan nila ang kanyang tulong upang malutas ang isang problema, ngunit ang mga batang babae ay biglang dumating, na inihayag na sila ay pumunta doon dahil nakakita sila ng pulang bandila sa labas. Napagtanto niya na pinalabas ito ni Carmilla dahil napansin niya na may mali at sinabi ng mga batang babae kay Becker na umalis, ngunit nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte, sinabi kay Zenos na isaalang-alang ito bilang isang komisyon, at sumang-ayon siyang magtrabaho sa Royal Hospital. Kinuwestiyon ni Zaphia ang kanyang desisyon, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niya ang mga ito sa kanyang panig, at naalala niya na nailigtas nila ang hindi mabilang na buhay sa mga slum sa pamamagitan ng pamamahagi ng lunas para sa red lung nang hindi humihingi ng bayad. Napagtanto ng mga pinuno na sila ay mabubuting tao, at nagtataka si Zenos kung kilala ni Becker ang kanyang Panginoon. Kaya, ipinangako niyang sasabihin kay Zenos ang lahat kung pupunta siya sa Royal Hospital. Sinabi niya na tutulungan niya si Zenos na mamuhay ng mapayapang buhay kapag nalutas na ang kanilang problema, at opisyal niyang tinatanggap siya sa kanilang grupo. Nakarating si Zenos sa Royal Hospital at inimbitahan siya ni Becker sa kanyang opisina kung saan sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang misyon. Sinabi niya na kailangan niya ang tulong ni Zenos upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga taong nawawala, na nagpapakita na siya ngayon ay isang espesyal na mag-aaral sa pananaliksik upang makadalo siya sa mga programa sa ospital. Ipinaliwanag ni Becker na siya ay mag-ooperate bilang isang manggagamot na bumalik mula sa ibang bansa at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa mga tao na malaman ang kanyang pagkakakilanlan dahil mayroon siyang isang piling manggagamot na nagtitiwala para sa kanya. Tumungo si Zenos sa kanyang dorm at nagulat siya nang makita si Lily. Kaya, ipinaliwanag ni Human na pinapayagan siyang manatili doon dahil bahagi siya ng kanyang pamilya. Binanggit niya na asawa niya ito, ngunit sinabi sa kanya ni Human na kapatid niya ito sa mga dokumento, at natutuwa siya na naroon siya dahil nag-aalala itong iwan siya. Pagkatapos umalis ni Human, tinanong siya ni Lily kung gusto niya siya, ngunit ipinaalala niya sa kanya na dapat siyang kumilos tulad ng kanyang kapatid, iniisip kung sino ang nagturo sa kanya na magsalita ng ganoon. Kaya, inamin ni Carmilla na siya ang nagturo sa kanya, at ipinaalala niya sa kanya na mayroong hindi mabilang na mga manggagamot sa maharlikang ospital na maaaring mapupuksa siya kung natagpuan nila siya. Ngunit, binanggit niya na hindi siya natatakot sa kanila dahil hindi sila kasing kapangyarihan niya. Nakita natin si Zenos na kumakain kasama si Human at nagtataka siya kung paano makakakuha ng normal na lisensya ng healer ang mga estudyante. Kaya ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang pumasok sa paaralan sa loob ng ilang taon bago kumuha ng pagsusulit sa healer na kailangan nilang ipasa para makakuha ng kanilang lisensya. Sinabi niya na maraming mga oportunidad sa trabaho para sa kanila pagkatapos nilang maipasa ang pagsusulit at maaari pa silang kumuha ng rank-up exam pagkatapos nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ngunit tinanong siya ni Zenos tungkol sa mga taong nawawala. Kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang senior na ang pangalan ay Alfred na siyang deputy head ng lab. Sinabi niya na siya ay hindi kapani-pani walang matalino at tinulungan niya si Becker na lumikha ng lunas para sa red lung disease. Kaya't gustong hanapin siya ni Zenos, tinanong siya kung mayroon siyang anumang mga lead, ngunit biglang lumitaw si Professor Goldrun at ipinahayag niya na siya ay isang Class 7 Advanced Healer na nagsisilbing Vice Director ng Royal Hospital. Ipinaliwanag niya na ang 3 level ng pagpapagaling ay nahahati sa 7 klase, at ang kasalukuyang klase ni Goldrun ay halos kasing taas ng makukuha ng isang manggagamot ng hindi nagiging elite na manggagamot. Nagtataka si Zenos kung bakit ang daming kasama niya.
Kaya sinabi niya na siya ang may pinakamaraming awtoridad sa ngayon dahil ang kasalukuyang direktor ay masyadong matanda para tumupad sa kanyang mga tungkulin. Idinagdag niya na pagkatapos niyang maging bise-direktor, hindi gaanong binibigyang pansin ng Royal Hospital ang mga mahihirap na pasyente dahil gusto niyang unahin ng mga manggagamot ang mga mayayaman. Sa tingin niya, ang layunin niya ay isulong ang kanyang pampulitikang agenda, na sinasabi kay Zenos ang tungkol sa mga tsismis na umabot siya sa kanyang kasalukuyang klase dahil sa suporta na natanggap niya mula sa mga maharlika. Gusto ni Zenos na layuan siya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya maiiwasan si Gold Run dahil maaaring masangkot siya sa pagkawala ni Alfred, na nagpapakita na hiniram niya siya mula sa lab ni Becker. Nalaman natin na si Alfred ang sumang-ayon dito dahil naisip niya na ito ay isang magandang karanasan sa pag-aaral, ngunit nawala siya pagkatapos ng isang buwan. Nagtataka si Zenos kung paano niya lalapitan si Gold Run, kaya sinabihan niya itong mag-stand out na lang sa klase dahil kukontakin siya ni Gold Run kapag nakilala niya ang kanyang talento. Pero naisip ni Zenos na hindi siya mag-stand out dahil wala namang espesyal sa kanya. Kaya napagtanto niya na hindi niya alam kung gaano siya katalento. Isang batang lalaki na nagngangalang Crescent ang biglang hamarang sa kanila at nakilala niya si Zenos bilang isang espesyal na mag-aaral sa pananaliksik, na sinasabi sa kanya na gawin ang kanyang makakaya upang hindi mapahiya ang kanyang mga sponsor. Iniisip niya kung ano ang problema ni Crescent. Kaya't ibinunyag ni Human na siya ay nasa kanyang klase, ngunit siya ay naging mayabang matapos siyang scout ng grupo ni Gold Run. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita natin si Zenos na sinusubukang buhayin ng isang tao, ngunit pinigilan siya ng kanyang master, sinabi sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay dapat lamang gamitin sa mga nabubuhay. Siya ay nagsasanay kasama ang isang batang babae na nagngangalang Veritra at ang kanilang master ay nagsasaad na ang kanilang mahika ay bumubuti. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag magyabang dahil ang paghilom ng mga sugat ay ginagawa lamang silang third-rate healer. Naaalala nila na itinuro niya sa kanila kung paano ganap na pagalingin ng mga second-rate healers ang isang tao habang ang mga first-rate ay maaaring gawing mas magandang lugar ang mundo at natutuwa ang kanilang master na naaalala nila ang kanyang mga turo. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang dumadalo si Zenos sa isang lecture tungkol sa undead at nalaman natin na alam na niya ang tungkol sa kanila dahil nakipaglaban siya sa kanila noong siya ay isang adventurer. Tinanong ng propesor ang mga estudyante kung mayroon silang mga katanungan at ang isa sa kanila ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga wraith. Kaya ipinaliwanag niya na sila ang pinakamataas na rank sa mga undead. Ngunit ang mga manggagamot ay hindi gaanong may alam tungkol sa kanila dahil sila ay napakabihirang at karamihan sa mga partido na lumaban sa kanila ay nabura. Kaya pinayuhan niya ang lahat na tumakbo kung makakita sila ng wraith, na sinasabi sa kanila na ang mga nakakapagsalita ay hindi kapani-pani walang mapanganib. Pero nagulat si Zenos sa narinig dahil nakakausap si Carmilla. Tinanong ng propesor kung may nakalaban na ba silang undead dati. Kaya ipinagmamalaki ni Crescent ang pagtalo sa 30 multo, at iniisip ng lahat na siya ay kahanga-hanga. Tinanong niya si Zenos kung natalo na rin ba niya ang mga multo noon, at alam niya na maaari niyang agad na ma-exercise ang 50 sa mga ito, ngunit sinabi lang niya sa lahat na kaya niyang talunin ang 30 ng sabay-sabay. Ngunit sa tingin nila ay katawa-tawa siya, at hiniling sa kanya ng propesor na magpaliwanag. Kaya sinabi niya na ginamit niya ang kanyang healing spell para lipulin ang mga multo sa underground labyrinth. Pero hindi makapaniwala ang propesor dahil delikado ang labyrinth na kahit mga gold class party ay umiiwas dito. Iniisip ni Crescent na nagsisinungaling siya, kaya sinabihan niya ito na itigil ang pagsasalita ng walang kapartakan. At sinimulan ng susunod na propesor ang kanyang panayam sa mga magic circle. Hinihiling niya sa mga mag-aaral na gumuhit ng isa sa pisara. Kaya't iginuhit ni Crescent ang kanyang pinakamahusay na magic circle, na nagpahanga sa propesor. Gusto niyang makita kung ano ang magagawa ni Zenos. At nalaman natin na wala siyang gaanong alam tungkol sa mga magic circle, ngunit naalala niya na ang kanyang master ay nagpakita sa kanya ng isang mahabang panahon ang nakalipas. Kaya, iginuhit niya ito sa pisara. Iniisip ni Crescent na gawa-gawa lang niya ito, ngunit napagtanto ng propesor na isa itong advanced na regeneration spell, at ibinunyag ni Zenos na maaari nitong palakihin ang mga nawawalang bahagi ng katawan. Hindi makapaniwala ang propesor, ngunit sa tingin niya ay walang makakapag-activate nito dahil nangangailangan ito ng nakakabaliw na halaga ng mana. Ngunit inactivate ito ni Zenos sa lugar, at nabanggit niya na hindi ito gaanong kapaki-pakinabang dahil hindi niya ito kailangan para mapalago ang mga nawawalang bahagi ng katawan. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ng subordinate ni Gold Run ang tungkol kay Zenos, sinabi sa kanya na kaya niyang talunin ang 30 multo ng sabay-sabay, at isa pang lalaki ang nagulat na ang mga undead ay nagtipon sa sementeryo. Iniisip ni Gold Run na ito ang perpektong pagkakataon upang subukan si Zenos.
Kaya, nagpasya siyang ipadala siya doon, iniisip kung kaya niyang tuparin ang kanyang mga sinasabi. Ang mga mag-aaral ay nagtitipon upang harapin ang mga undead, at ginagamit nila ang kanilang mga healing spell upang i-exercise ang mga multo, ngunit sila ay napapalibutan. Kaya, ginagamit ni Zenos ang kanyang mataas na pagpapagaling para iligtas sila. At si Human ay hindi makapaniwala na natalo niya ang lahat ng mga multo ng sabay-sabay. Ngunit pinahahalagahan ni Crescent ang kanyang mga aksyon at sinabi sa lahat na iulat ang kanyang tagumpay sa mga guro. Naghahanda siyang umalis kasama ang iba, ngunit biglang sumulpot ang hari ng zombie at sinabihan siya nito na harapin ito. Kaya, siya ay nabigla, ngunit tumanggi si Human at si Zenos na tulungan siya. Sinabi niya sa lahat na tumakbo habang binibili niya ang oras para sa kanila, at ginagamit niya ang pinakamalakas niyang spell sa halimaw, ngunit wala itong epekto at pilit niyang iniiwasan ang mga atake ng halimaw. Iniisip ni Human na nagtipon ang mga multo sa sementeryo dahil sa hari ng zombie, na inihayag na naakit sila sa mga high-level undead na nilalang. At napagtanto ni Zenos na may problema si Crescent. Sinabi niya kay Zenos na huwag siyang tulungan dahil nararapat siyang magdusa, ngunit alam ni Zenos na nag-aalala siya sa kanya dahil hindi niya ito iniwan. Nahuli siya ng halimaw at naghahanda itong kainin habang nagsisimula siyang humingi ng tulong. Kaya ginagamit ni Zenos ang kanyang mega heal para mawala ito. Nagtataka si Crescent kung bakit nila siya iniligtas. Kaya't ipinaalala sa kanya ni Human na humihingi siya ng tulong, ngunit naisip ni Zenos ang sinabi nito sa kanya, at napagtanto niya na ang undead ay naaakit ni Carmilla. Umuwi si Zenos at sinabi kay Carmilla na nagtipon ang mga undead sa libingan dahil sa kanya. Kaya iniisip niya kung gusto ba niya itong sipain palabas, ngunit sa palagay niya ay mas ligtas na manatili siya sa tabi niya dahil naaapektuhan nito ang kanyang paligid. At tinawag niya siyang weirdo, dahil gusto niyang mamuhay kasama ang isang wraith. Kinabukasan, pinuri ng sekretarya ni Goldrun si Crescent para sa pagpuksa sa mga undead, na sinasabi sa kanya na ang ibang mga estudyante ay humanga sa kanyang kapangyarihan. Iniisip ng kalihim na nabigo si Zenos na matupad ang kanilang mga inaasahan, ngunit pakiramdam ni Crescent ay may utang siya sa kanya. Kaya, inihayag niya na si Zenos ang tumalo sa undead. Sinabi ni Becker kay Zenos na nais ni Goldrun na makapanayam siya at sinabi niya na hindi lang siya nakikipag-usap sa sinuman dahil siya ang nag-uutos sa karamihan ng suporta sa Royal Hospital. Nagtataka si Zenos kung bakit mas may autoridad siya kaysa kay Becker dahil isa siyang elite na manggagamot. Kaya sinabi niya na ang kanyang titulo ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pampulitika dahil nakuha lang niya ito sa pamamagitan ng pagbuo ng medisina. Nakatagpo ni Zenos si Goldrun na nagsabing hinuhubog ng mga manggagamot ang kasaysayan ng bansa kaya may kapangyarihan silang impluwensyahan ang publiko. Ngunit inaani ng naghaharing uri ang karamihan sa mga benepisyo. Kaya gusto niyang sumama sa kanila sa hinaharap na nagsasabi sa kanya na ito ay magpapalakas sa kanilang faction upang makuha nila ang pagtratong nararapat sa kanila. Ipinaliwanag niya na hindi lahat ng buhay ay pantay. Kaya't ang Maharlika ay dapat makakuha ng espesyal na pagtrato sa ospital at hiniling niya kay Zenos na ipakita sa kanya ang kanyang magic circle. Iginuhit niya ito sa isang piraso ng papel at sinusuri ito ni Goldrun upang masuri ang level ng kanyang kaalaman, na pagtatanto na mukhang kamangha-mangha ito, kaya tinanggap niya siya sa kanyang lab. Kinabukasan, sumama si Zenos sa mga escort ni Goldrun at naglakad sila sa paligid ng ospital habang napapansin ni Crescent na inirekomenda niya siya sa lab. Nagtataka si Zenos kung bakit niya gagawin iyon at ipinaliwanag niya na gusto niyang gamitin siya para makataas. Sinabi niya na sasama sila kay Goldrun habang binibisita niya ang kanyang mga pasyente dahil gusto niyang lumikha ng impresyon habang pinapagaling niya ang mga Maharlika, ngunit tumakbo si Zenos upang tingnan ng malapitan. Nakita niya ang isang pasyente na nabaluktot ang kanyang bukong-bukong, at napagtanto ni Goldrun na ito ay isang pilay. Kaya, nag-iipon siya ng mahika mula sa 3 sa kanyang mga estudyante at ginagamit ito upang pagalingin ang binti ng lalaki. Bumalik si Zenos kay Crescent at tinanong siya tungkol sa spell na ginamit. Kaya, inihayag niya na ito ay tinatawag na magic sa paglilipat ng kalusugan, at ginagamit nito ang puwersa ng buhay ng mga tao upang mapalakas ang paggaling. Ipinaliwanag niya na si Goldrun ay nangangailangan ng maraming donor upang pagalingin ang kanyang mga pasyente upang mabawasan niya ang pasanin sa kanila. At napagtanto ni Zenos na ito ang dahilan kung bakit marami siyang kasama, ngunit nabanggit ni Crescent na ginagawa rin niya ito para sa halalan dahil malapit nang magretiro ang kasalukuyang direktor na si Shar. Kaya't sinusubukan ni Goldrun na makakuha ng mga boto upang maging susunod na direktor. Iniisip ni Crescent na makakaakyat siya sa tuktok sa pamamagitan ng pagtabi sa kanya, ngunit tinanong siya ni Zenos tungkol kay Alfred. Kaya't inihayag ni Crescent na nawala siya pagkatapos niyang imbitahan sa hapunan.
Ipinaliwanag niya na iniimbitahan lamang ni Goldrun ang kanyang mga paborito para sa hapunan. At sinabi niyang naiinggit siya sa kanila dahil garantisadong magkakaroon sila ng magandang kinabukasan kung si Goldrun ang magiging direktor. Pagkatapos nito, nagulat si Zenos kay Becker, na nagsasaad na kailangan nila ng higit pang ebidensya, na nagsasabi kay Zenos na dapat siyang maging isa sa mga paborito ni Goldrun upang makalusot sa kanyang mga party ng hapunan. Nag-aalok si Becker na magbayad sa kanya ng dagdag kung magtagumpay siya. At sinabi niya na gusto rin niyang malaman ang tungkol sa kanyang master, kaya ipinangako ni Becker na sasabihin sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit may mga barya na biglang nahuhulog sa lupa, at tinanong niya si Zenos kung alin ang una niyang kukunin, iniisip kong sa tingin niya ay pantay-pantay ang lahat ng buhay. Ngunit si Human ay biglang hamarang sa kanila, at naalala ni Becker na may meeting siya. Kaya naghahanda siyang umalis, na sinasabi kay Zenos na umaasa siya sa kanya. Nakita natin si Linga na palihim na pumasok sa klinika ni Zenos, ngunit nakasalubong niya si Zophia, na napagtanto na naroon din siya para linisin ang lugar. Pumasok din si Lo at nabanggit na naroon siya para sa parehong dahilan. Kaya nagsimula silang maglinis ng magkasama. Bumalik tayo kay Zenos habang ipinakilala siya ni Crescent sa alagang hayop ni Goldrun na pinangalanang Milk, na nagpapakita na siya ay itinalaga upang alagaan siya. Sinabi niya na si Goldrun ay may pakikipagpulong sa 7 maharlika, iniisip na maaari siyang maging isa sa kanila kung aakyat siya sa hagdan ng faction. Kaya, napagtanto ni Zenos na nagsusumikap siyang ma-promote. Naisip niya na ang mga manggagamot ay dapat tumuon sa pagpapagaling ng mga tao, ngunit ipinaliwanag ni Crescent na ang magic ay hindi lahat ng kapangyarihan, kaya sa tingin niya ang pera at katayuan ay mas mahalaga. Nakilala nila ang isang lasenggo na nagngangalang Bonds na napagtanto na muling binabantayan ni Crescent si Milk, ngunit ipinahayag niya na hindi niya ito gusto. Sinabi niya kay Crescent na wala siyang mararating sa buhay kung patuloy niyang lalapitan si Goldrun. At tinanong siya ni Zenos tungkol kay Bonds. Kaya ipinahayag ni Crescent na siya ang unang sekretarya ni Goldrun, ngunit wala siyang ginagawa para sa pangkat. Kaya naisip ni Crescent na hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon, ngunit bigla niya itong binato ng bote at muntik na itong tumama kay Milk. Tumakbo siya palayo at hinabol siya ni Crescent, ngunit nataman siya ng isang karwahe. Kaya, ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na hilang spell sa kanya, ngunit hindi ito gumana at sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya dahil hindi niya mailigtas ang paboritong alaga ni Goldrun. Ginagamit ni Zenos ang kanyang basic healing spell at sa tingin ni Crescent ay hindi ito gagana, sa pag-aakalang kailangan nila ng advanced magic para pagalingin siya, ngunit napagtanto niyang nasa perpektong kondisyon siya. At sinabi ni Zenos na gumaling na ang kanyang mga buto, kaya maaari siyang magpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari, ngunit nagmumungkahi siyang hayaan siyang magpahinga. Pagkatapos nito, nakatagpo ni Zenos si Human na nag-imbita sa kanya na sumama sa kanya sa paglalakad at dinala niya siya sa kakahuyan kung saan siya humingi ng paumanhin sa pagkakasangkot sa kanya. Ipinaliwanag niya na nakonsensya siya dahil hindi siya sapat na matalento para ma-scout ni Goldrun. Kaya, siya ay natapos na kinaladkad dito, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang dahil babayaran siya ni Becker para sa kanyang mga pagsisikap. At sinabi niya na nagpapasalamat siya sa pagkakataon dahil nakapasok siya sa ospital. Binanggit niya na gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang master na nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman. Kaya, pakiramdam niya ay may utang siya sa kanya. Sinabi ni Human na may utang din siya kay Becker mula nang maglingkod siya bilang kanyang mentor at iniwan siya ng kanyang kasintahan dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang pananaliksik. Kaya, siya ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Tinanong siya ni Zenos tungkol sa kanilang relasyon. Kaya, ibinunyag niya na si Becker ang kanyang tiyuhin, ngunit wala siyang kasing talino sa kanya, at nakatuon lang siya sa pagsasaliksik kung paano mag-imbak ng gamot. Sa tingin niya ay boring ang kanyang pagsasaliksik at sumang-ayon si Zenos sa kanya. Ngunit sinasabi niya sa kanya na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay kadalasang ang pinaka-boring. Natutuwa siyang marinig ito, na sinasabi sa kanya na siya ay isang kawili-wiling tao, ngunit narinig nila ang boses ni Carmilla habang sinasabi niyang nakahanap na siya ng bagong manliligaw. Kaya, nagtataka si Human kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niya lamang sa kanya na huwag pansinin ito. Nang gabing iyon, bumalik sila sa ospital, ngunit biglang lumapit si Crescent sa kanila, at nakiusap siya na tulungan siya. Nakipagpulong si Goldrun kay Lord Fennel, na humiling sa kanya na suriin ang isang pantal sa mukha ng kanyang anak na babae, na lumalaki sa nakalipas na ilang araw. Sinabi ni Goldrun na mayroon siyang kakaibang sakit sa mukha, at tinanong siya ni Fennel kung maaari niya itong pagalingin, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Pagkatapos nito, iniisip ni Goldrun ang tungkol sa sakit, alam niyang hindi ito nagbabanta sa buhay, ngunit kailangang sumailalim sa operasyon ang anak na babae ni Fennel,
at nag-aalala siyang mag-iiwan ito ng peklat sa kanyang mukha. Sinabi niya na kung mayroon siyang sapat na mga donor para sa kanyang magic transfer sa kalusugan, magiging madali itong pagalingin ng walang operasyon, ngunit ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang mukha. Kaya, 2 katulong lang ang pwede niyang dalhin. Nagpasya siyang gumugol ng oras kasama si Milk para makapagpahinga, ngunit nakasalubong niya si Bonds na nagpahayag na nasagasaan siya ng isang karwahe. Kaya't nagalit siya, tinanong si Bonds kung siya ang nasa likod nito, ngunit napansin niyang napagaling na siya ni Crescent. Binisita ni Goldrun si Milk sa kanyang silid at natutuwa siyang nasa perpektong kondisyon ito. Napagtanto niyang wala man lang galos sa katawan. Bumalik tayo kay Crescent habang sinasabi niya kay Zenos na hiniling sa kanya na pagalingin ang anak ni Fennel na may kakaibang sakit sa mukha. Ngunit sinabihan siya ni Zenos na huwag magpanik, tinanong siya kung bakit hindi na lang niya ito hiniwa. Kaya't ipinaliwanag niya na ito ay nakaugat ng malalim sa kanyang balat at ang operasyon ay mag-iiwan ng malaking peklat sa kanya, iniisip na mapapahamak siya kung guluhin niya ang kanyang mukha. Nagtataka si Yuman kung bakit siya binigyan ng ganoong kahirap na gawain, sa pag-aakalang ito ay dahil ninakaw niya ang kredito para sa isang bagay, ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito totoo dahil sinabi niya sa sekretarya na si Zenos ang nagpagaling kay Milk. Binigyan sila ni Lily ng tsaa at nakitang cute siya ni Crescent, ngunit ipinaliwanag niya na pagmamay-ari na siya ni Zenos. Tumungo si Goldrun sa mansyon ni Fennel, tinanong siya kung bakit siya ipinatawag. Kaya, ipinaliwanag ni Fennel na ang kanyang anak na babae ay tumangging umalis sa kanyang silid dahil ayaw niyang magkaroon ng peklat sa kanyang mukha. Ngunit sa palagay niya ay maaaring gamutin siya ni Goldrun nang hindi nag-iiwan ng peklat, na humihiling sa kanya na kumbansihin siya na sumailalim sa operasyon. Pumunta sila sa kanyang silid at sinabi ni Fennel sa kanyang anak na hayaan si Goldrun na pangasiwaan ang kanyang paggamot. Binanggit niya na siya ay mula sa maharlikang ospital at ipinaliwanag na ang kanyang kondisyon ay hindi maaayos ng walang operasyon, ngunit hindi siya nagtitiwala sa kanya dahil sa tingin niya ay ipinadala siya ng kanyang kaaway upang sirain ang kanyang mukha. Tiwala si Crescent na magagamit niya ang kanyang alindug para baguhin ang isip nito, sa pag-aakalang mapapaibig niya ito sa kanya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang katulong ni Goldrun. Ngunit mababa ang tingin nito sa kanya, sinasabi sa kanya na wala siyang karapatang makipag-usap sa kanya dahil katulong lang naman siya. Kaya, nagiging depressed siya. Napagtanto ni Zenos na oras na niya, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang kung ayaw niyang magpagamot dahil hindi siya papatayin ng kanyang kondisyon. Sinabi niya na ang pinakamasamang magagawa nito ay gawin siyang parang matandang hag. At naghahanda siyang umalis, ngunit nag-aalala siyang marinig ito, kaya nagpasya siyang makinig sa kanila. Ipinaliwanag ni Goldrun na nagsasabi si Zenos ng totoo dahil ang abnormal na paglaki ay magpapapangit sa kanya pagkatapos ng 1 buwan at ang tanging paraan upang maalis ito ay sa pamamagitan ng operasyon, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang sumailalim sa kutsilyo dahil walang garantiya na hindi magkakaroon ng peklat ang kanyang mukha at agad siyang lumayo. Kinausap siya ni Zenos at napagtanto niya na mayroon itong mga alagang ibon, ngunit nakita niyang nasugatan ang isa sa kanila. Ibinunyag niya na natagpuan niya ito sa hardin, ngunit naniniwala siya na hindi na ito lilipad muli, iniisip na katulad niya ito dahil hindi na siya makakalabas ng bahay. Iniisip niya kung gusto nitong bumuti, ngunit sinabihan siya nito na ihinto ang pakikipag-usap sa kanya, tinanong siya kung sino siya sa tingin niya. Sinabi niya na siya ang kanyang pasyente at ang mga ibon ay nagsimulang lumipad. Kaya, napagtanto niya na siya ang tunay na manggagamot. Ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam kung sino siya dahil pantay ang pakikitungo niya sa kanyang mga pasyente, na sinasabi sa kanya na ang pagpapagaling sa kanila ay kanyang trabaho. Sinabi niya na ang ibon ay nagawang lumipad muli at muli niyang itinanong kung gusto niyang bumuti, na sinasabi sa kanya na may pag-asa pa para sa kanya. Nagpasya si Charlotte na sumailalim sa operasyon at ginamit nila ang gamot ni Becker para patahimikin siya habang sinasabi ni Fennel na alagaan siya. Naniniwala si Goldrun na si Crescent ang nagpagaling kay Milk, kaya sinabi niya sa kanya na maging surgeon, ngunit napagtanto ni Zenos na nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niya na mahirap ang pamamaraan, ngunit sinabi sa kanya ni Goldrun na mag-focus at hinihintay niya ang mga ugat ng kakaibang mukha na hawakan. Sinuri ni Zenos ang katawan ni Charlotte at sinabi kay Crescent kung saan niya mahahanap ang mga ugat, na nangangakong tutulungan siya sa panahon ng pamamaraan. Sinimulan nila ang operasyon, ngunit napagtanto ni Crescent na ang mga ugat ay gusot sa kanyang mga ugat. At sinabi ni Goldrun na ang kanyang hitsura ay masisira kung ang mga ugat ay maputol, ngunit alam niya na hindi nila mapapagaling ang kanyang kondisyon maliban kung putulin nila ang mga ugat. Kaya, sinabihan niya si Crescent na gawin ito, na sinasabing masisira ang kanyang reputasyon kung hindi nila tuluyang aalisin ang paglaki.
Hindi sigurado si Crescent kung ito ang tamang gawin, ngunit pinilit siya ni Goldrun na gawin ito at sinimulan siyang sisihin sa nangyari, na sinabihan si Fennel na sira ang katulong niya. Ipinaliwanag niya na wala silang pagpipilian kundi dalhin siya sa maharlikang ospital kung saan gagamit sila ng magic transfer ng kalusugan upang pagalingin siya. Ngunit sinabihan sila ni Zenos na huwag mag-alala, na inihayag na maaari lamang niyang i-connecte muli ang mga nerves. At nakumpleto niya ang pamamaraan sa isang iglap, na sinasabi sa lahat na ito ay isang tagumpay. Nang maglaon ay nagising si Charlotte na napagtanto na ang paglaki ay nawala at sinabi ni Fennel na ginawa ni Goldrun ang isang perpektong trabaho. Kaya nagpasya siyang suportahan siya sa darating na halalan. Ngunit natatandaan ni Charlotte na narinig ang boses ni Zenos sa panahon ng pamamaraan at tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa kanya. Bumalik si Zenos sa ospital kung saan tinulungan niya si Human na dalhin ang mga concoction ni Becker sa storage room at pinasalamatan niya ang mga ito para sa kanilang tulong, nagtatanong kay Zenos kung matagumpay ang operasyon. Biglang sumama si Crescent sa kanila at sinabihan si Zenos na imbitado sila sa dinner party ni Goldrun. Binati siya ni Becker, na inihayag na ito ang unang pagkakataon na inimbitahan ni Goldrun ang isang tao na kakapasok lang sa kanyang lab at sinabi niya kay Zenos na halos tapos na ang kanyang trabaho. Sa gabing iyon, nagtitipon ang lahat para sa party kung saan isiniwalat ni Goldrun na magre-retiro na si Director Char sa susunod na buwan at malapit nang gaganapin ang halalan para sa bakanteng pwesto. Sinabi niya na ang kanilang faction ang pinakamalaki sa ospital at mayroon pa silang suporta ni Fennel, kaya tiwala siya na mananalo siya sa halalan. Nagtataka si Lily kung bakit walang kasama si Crescent. Napagtatanto na hindi siya sikat sa mga babae, at iniisip niya kung nag-imbita siya kay Human sa party. Sa tingin niya ay may gusto ito sa kanya dahil lagi siyang iniistorbo, ngunit ipinaliwanag niya na ayos lang siya basta may Zenos siya. Sinabihan ni Goldrun ang lahat sa party na maging proud dahil pinili niya sila sa kanyang panloob na bilog, ngunit nagsimulang magtanong si Zenos. Napagtanto niya na nawala si Alfred habang binabantayan niya si Bonds na lasing sa party. Kaya, tinanong niya siya tungkol kay Alfred, ngunit ipinahayag niya na wala siyang natatandaan. Sinabi niya na nagustuhan niya si Alfred dahil siya lang ang kumausap sa kanya sa panahon ng party, na inihayag na sinabi ni Goldrun sa lahat na layuan siya, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam dahil si Goldrun ang dahilan kung bakit maaari niyang magawa ang kanyang walang malasakit na pamumuhay. Nagtataka si Lily kung paano niya nakilala si Goldrun, ngunit tumanggi siyang sagutin ang tanong at sinabihan siyang iwanan siya. Iniisip ni Zenos na wala silang makukuha mula sa kanya, ngunit sa palagay niya ay may alam siya, kaya nagpasya siyang lasingin siya. Nakikinig siya sa kanyang kwento habang inihahain niya ang kanyang mga inumin at sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay. Ngunit tinanong siya ni Zenos kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya't ibinunyag niya na gumagamit siya ng pamamaraan na itinuro sa kanya ni Carmilla at ipinaliwanag niya na ang mga lalaki ay may posibilidad na magsalita ang kanilang mga bibig kapag nakikipag-inuman sila sa isang babae. Tinanong siya ni Zenos tungkol kay Alfred at ipinahayag niya na lumabas sila nang siya ay nalasing. Kaya nagpasya si Zenos na likhain muli ang sitwasyon. Ibinaba ni Bonds ang kanyang inumin at nagsimula siyang isipin na si Zenos ay si Goldrun, sinabi sa kanya na sa wakas ay malapit na siyang maging isang maharlika dahil sa nangyari 13 taon na ang nakakaraan. Tinanong niya si Bonds tungkol dito kaya ibinunyag niya na ito ang araw ng pagsabog, na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman, at nabanggit niya na ang suporta ni Fennel ay nakatulong sa kanya na maging isang propesor sa ospital. Ngunit biglang nahimite si Bonds, at napagtanto ni Zenos na hindi na sila makakakuha ng anumang karagdagang impormasyon mula sa kanya. Bumalik sila sa mansyon at sinabi ni Zenos na dapat silang maghukay ng mas malalim, ngunit biglang sumama sa kanila si Carmilla at sinabi sa kanila na alam niya kung ano ang nangyayari. Nakikita natin ang mga pinuno ng slum habang hinihintay nilang bumalik si Zenos. Ngunit isang lalaki ang biglang nagsabi sa kanila na si Zon ay naaksidente at kailangan niya ng medikal na paggamot upang mabuhay. Alam ni Zophion na si Zenos ay nagtatrabaho ng palihim at ayaw niyang masira ang kanyang misyon, ngunit ang iba ay kumbinsido na siya lamang ang makakapagligtas kay Zon. Kaya, nagpasya siyang hanapin siya, na sinasabi sa lahat na babayaran nila siya ng doble sa karaniwang rate. Bumalik tayo kay Carmilla habang ipinaliwanag niya na dati ay isang ordinaryong mananaliksik si Goldrun, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang magligtas siya ng isang maharlika. Naniniwala siya na ang tunay na kwento ay hindi niya pinagaling ang maharlika dahil ito ay inilihim, at iniisip ni Lily na isa pang manggagamot ang gumawa nito, ngunit kinuha ni Goldrun ang credit para dito, at sinabi niya na nakita ni Bonds ang lahat. Kaya, ayaw ni Goldrun na may ibang kumausap sa kanya. Sa tingin niya ay sinabi ni Bonds ang katotohanan ng libre, kaya nagtago siya dahil natatakot siya na baka maalala ni Bonds ang sinabi nito sa kanya.
Ngunit bigla siyang inabala ni Crescent at sinabing gusto niyang ipakilala siya sa mga VIP para magkaroon siya ng matagumpay na kinabukasan. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Zenos na may isa pang posibilidad, sa pag-aakalang maaaring isinakripisyo ni Goldrun ang iba pang mga biktima gamit ang kanyang magic sa paglipat ng kalusugan upang mailigtas niya ang buhay ng Maharlika. Iniisip ni Carmilla kung krimen ba ito. Kaya ipinaliwanag ni Zenos na ito ay simpleng triage, na hindi mapaparusahan ng batas. Ngunit kung nakaligtas si Alfred sa insidente, maaaring pinaplano niya ang kanyang paghihiganti laban kay Goldrun. Tinanong niya si Zenos kung ano ang susunod niyang plano. Kaya ipinaliwanag niya na sasabihin na lang niya kay Becker dahil hindi niya trabaho ang husgahan kung ano ang tama. Bumalik siya sa party, ngunit nakita niya si Human sa labas at sinabi niya sa mga bantay na kailangan niyang kausapin si Zenos. Ipinaliwanag niya na may emergency, ngunit sinabi nila sa kanya na wala siyang imbitasyon, kaya hindi siya pinapayagang pumasok sa mansyon. Ang mga pinuno ng slum ay biglang lumitaw, ngunit binanggit ni Goldrun na ang mga demi-human ay hindi pinapayagan sa kanyang mansyon, kaya inutusan niya ang kanyang mga bantay na paalisin sila. Ngunit inilabas sila ni Linga, at sinabi ni Lo kay Zenos na kailangan ni Zond ang kanyang tulong. Humihingi ng paumanhin si Zophia sa ginawang panggugulo sa kanyang mga plano, ngunit sa palagay niya ay siya lamang ang makakapagligtas kay Zond, at nakiusap siya kay Zenos na tulungan siya. Iniisip ni Goldrun na siya ay baliw, na sinasabi sa kanya na isinasakripisyo niya ang kanyang kinabukasan para sa mga demi-human na magsasaka, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang tulungan sila dahil siya ay isang manggagamot. Umalis siya kasama si Lily at hindi makapaniwala si Crescent na ginawa niya lang iyon habang sinabi ni Goldrun na sisiguraduhin niyang hindi na muling makakapagtrabaho si Zenos bilang manggagamot. Sinabi ni Crescent na gusto niyang magkaroon ng matagumpay na kinabukasan, ngunit naalala niya kung paano iniligtas ni Zenos ang lahat sa nakaraan, at sinabi niya na gusto rin niyang maging isang manggagamot. Nagpasya siyang sundan siya, kaya umalis siya sa pangkat at sinabihan si Zenos na hintayin siya para makatulong din siya. Pinagaling ni Zenos si Zond at hindi makapaniwala si Crescent na tapos na siya, sa pag-aakalang siya ay isang hangal para umalis sa pangkat. Sinabi sa kanya ni Human na tama siya, ngunit ipinahayag niya na narinig niya ang lahat at humanga siya na talagang may mabuting puso ito. Kinabukasan, nagulat si Zenos kay Becker, na nag-aakalang si Alfred ang sangkot sa insidente 13 taon na ang nakakaraan. Ibinunyag ni Zenos na bukas ang partidong ipagdiwang ang halalan ni Goldrun at nagpasya si Becker na dumalo dahil sa palagay niya ay susubukan ni Alfred na maghiganti. Sinabi niya kay Zenos na tapos na ang kanyang trabaho at nangakong sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang master pagkatapos ng party habang sinasabi ni Human na magkakaroon sila ng palm para sa kanya. Nakita natin si Crescent na umiinom sa kwarto niya at nalaman natin na alam na niya ang background ni Zenos, pero ayaw niyang umalis siya. Inihayag ni Zenos na hindi niya kapatid si Lily, at sinabi niyang asawa niya talaga ito, ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito totoo. Iniisip ni Crescent na nasisiraan na siya ng bait dahil may nakikita siyang wraith sa likod nila, at nagtataka si Zenos kung bakit nagpasya si Carmilla na magpakita ng sarili. Kaya, inihayag niya na ito ay dahil si Crescent ay umiinom ng kanyang alak. Tinanong ni Human si Zenos tungkol sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya nakakapinsala, ngunit nagbanta siyang isumpa si Human kung hindi niya ibabalik ang kanyang alak. Pagkatapos noon, sinabi ni Zenos kay Carmilla na ayaw niyang iwan si Human at si Crescent dahil hindi sila katulad ng mga miyembro ng partido niya na hindi nagtrato sa kanya ng maayos. Ngunit sinabi niya na nakasanayan na niyang magpaalam at sinabi niya sa kanya na makikilala niya ang mga katulad nila sa hinaharap. Kinabukasan, naghanda si Zenos na umalis. Ngunit sinabi ni Human na si Becker ay may sulat para sa kanya na nagsasabi sa kanya na mayroon itong impormasyon tungkol sa kanyang master. Ngunit nang suriin niya ang mesa ni Becker, nakita niya ang isang larawan sa kanyang cabinet at natarante si Zenos nang makita niya ito. Nakikita natin si Goldrun sa isang party kasama ang kanyang mga taga-suporta habang sinasabi niyang garantisadong siya ang magiging direktor at sinabi sa kanya ni Fennel na karapat dapat siya sa posisyon dahil iniligtas niya ang kanyang buhay 13 taon na ang nakakaraan. Sa isang flashback, nalaman natin na hindi matagumpay na researcher si Goldrun at babalik na sana siya sa kanyang bayan, ngunit nakakita siya ng pagsabog sa isang pabrika ng mahika. Nakita niya si Fennel sa lupa at napagtanto niyang mapapabuti niya kaagad ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya dahil isa si Fennel sa 7 dakilang maharlika. Nagcast si Goldrun ng kanyang magic transfer sa kalusugan upang pagalingin siya. Ngunit ginagamit niya ang iba pang mga biktima bilang mga donor at kinukunan ni Bonds ang sandali sa kamera. Kaya para pigilan ang kanyang sarili na malantad, binigyan siya ni Goldrun ng posisyon bilang sekretarya at pinahihintulutan siyang mamuhay ng walang pakialam.
Bumalik tayo sa kasalukuyan habang binabati siya ni Becker at binibigyan siya ng alak. Sinabi niya na si Zenos ay isang promising na mag-aaral, ngunit sa tingin niya ay hindi siya magtatagumpay dahil iniwan niya ang kanyang faction para lang pagalingin ang mga magsasaka, na sinasabi kay Becker na hindi lahat ng buhay ay pantay. Samantala, nakita ni Zenos at Yuman ang larawan mula 13 taon na ang nakalilipas, at nakita nila na naroon si Alfred. Kaya, napagtanto nila na nakaligtas siya sa pagsabog. Ngunit nagulat si Yuman nang makita ang isang babae sa isa sa mga larawan dahil kinikilala niya ito bilang fiancé ni Becker. Bumalik tayo kay Gold Run habang naghahanda siyang magbigay ng talumpati sa kanyang mga bisita at inaanyayahan niya silang makipag-toast sa kanya. Ngunit pagkatapos nilang inumin ang alak, bigla siyang nahimatay. Maya-maya ay nagising siya at nakita niya si Becker na nagpahayag na nilason niya ang lahat kaya mamamatay sila kapag hindi sila ginagamot sa loob ng 1 oras. Napansin niya na ang alak ni Gold Run ay hindi gaanong mabisa kaya mayroon pa siyang 2 oras upang mabuhay ngunit nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Becker. Kaya ipinaliwanag niya na nililikha lamang niya ang sandali mula sa 13 taon na ang nakakaraan na inihayag na inimbestigahan ni Zenos ang insidente at binigyan siya ng lead. Binanggit niya na itinikom ni Bonds ang kanyang bibig, kaya binigyan niya siya ng kanyang espesyal na concoction para makapagsalita siya at nakahanap ng mga larawan mula 13 taon na ang nakakaraan. Alam niyang isinakripisyo ni Gold Run ang iba pang mga biktima para iligtas si Fennel at nabanggit na kasama nila si Alfred at ang kanyang fiancé, na nagsasabi kay Gold Run na magpas siya kung sino ang gusto niyang iligtas sa party. Nagtataka siya kung may antidote si Becker, ngunit iniinom niya ang kanyang alak at nalaman niyang nilason lang niya ang kanyang sarili, na sinasabi kay Gold Run na iligtas siya kung gusto niya ang antidote. Sinabihan siya ni Becker na magmadali dahil nauubusan na siya ng oras at nagpasya siyang pagalingin ang kanyang sarili bago iligtas si Fennel dahil hindi siya sigurado kung mayroon si Becker ng antidote. Naghahanda siyang isakripisyo ang iba pa niyang mga bisita, ngunit ipinaalala sa kanya ni Becker na hindi gaanong makapangyarihan ang kanyang lason. Kaya, siya ang may pinakamaraming puwersa ng buhay sa silid, na sinasabi sa kanya na magagamit niya ito upang iligtas ang lahat, ngunit sinabi niya na dapat niyang iligtas muna ang kanyang sarili dahil mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa kanyang mga taga-suporta. Biglang dumating si Zenos kasama ang kanyang mga kaibigan at sinabi ni Yuman na nakita nila ang mga larawan. Kaya, naramdaman niyang may gagawin si Becker. Napagtanto ni Zenos na nilason niya ang lahat at nagtataka siya kung bakit niya ginawa yon. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang fiancé. Alam niyang hindi aksidente ang pagkamatay nito dahil sinabi sa kanya ni Alfred na may kinalaman si Gold Run dito. Ngunit, nawala siya pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Nais malaman ni Becker ang katotohanan. Kaya, kinuha niya si Zenos para mag-imbestiga. At naiintindihan ni Crescent kung bakit gusto niyang maghiganti, ngunit sa tingin niya ay hindi niya dapat lasunin ang mga inosenteng tao para makamit ang kanyang layunin. Nagpasya si Zenos na iligtas ang lahat dahil ayaw niyang maaresto si Becker dahil sa malawakang pagpatay, na sinasabi sa kanya na magdurusa si Yuman kapag nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Becker na imposibleng alisin ang mga lason dahil hindi alam ni Zenos ang kanilang mga detalye, ngunit sa palagay niya ay hindi ito mahalaga at gumagamit siya ng isang pangunahing healing spell sa lahat. Iniisip ni Becker na wala itong silbi dahil hindi nito maaalis ang lason sa kanilang mga katawan, ngunit napagtanto niyang nagsisimula na siyang gumaling. Ipinaliwanag ni Zenos na ang lason ay tuluyang mawawala. Kaya, kailangan lang niyang patuloy na pagalingin ang mga ito hanggang sa mangyari iyon. At iniisip ni Becker na siya ay baliw, ngunit nagpa siya ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya, at sinabi niya kay Becker na magpasalamat dahil nililinas nila ang kanyang kalat. Hindi siya makapaniwala na mapapanatili ni Zenos ang kanyang healing spell sa loob ng 1 oras, na pagtantong nasa ibang level na siya. At naalala ni Becker na ang kanyang kasintahan ay naging isang manggagamot upang iligtas ang mga buhay. Ngunit pinatay siya ni Gold Run, kaya ayaw niyang siya ang maging direktor, sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Nagpasalamat si Becker kay Zenos sa pagligtas sa mga bisita, sa pag-aakalang minana niya at ng kanyang mga kaibigan ang espiritu ng kanyang kasintahan, ngunit sinabi niya kay Becker na siya ay pagod, kaya humingi siya ng dagdag na sahod. Nagtataka si Gold Run kung bakit hindi siya gumaling, na sinasabi sa lahat na iligtas siya, ngunit naaalala nila ang nangyari, kaya alam nilang binabalak niyang isakripisyo sila para iligtas ang kanyang sarili. Binanggit ni Zenos na maaari niyang pagalingin siya, ngunit napansin niya na siya ay pagod, kaya humingi siya ng isang katawa-tawa na halaga, at si Gold Run ay desperado, kaya ipinangako niyang babayaran siya. Ngunit sinabi ni Fennel kay Gold Run na gusto niyang makipag-usap sa kanya. Kaya napagtanto niyang wasak na ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, kinausap ni Zenos si Becker, na nagpahayag na siya ay ini-interrogate,
ngunit humanga siya na si Zenos ay nakakuha ng pahintulot na makita siya. Kaya't ibinunyag niya na may kakilala siya sa Royal Guard, at sinamahan sila ni Krishna, na inihayag na tinulungan niya siyang makita si Becker. Iniisip ni Yuman na hindi siya nilason ng sinuman, at sinabi niya sa kanya na tama siya, na nagpapakita na ang kanyang orihinal na plano ay gamitin ang kanyang gamot upang maparalisa ang mga bisita. Gusto niyang linlangan si Goldrun sa pag-aakalang nilaso niya sila para aminin niya ang kanyang mga krimen, ngunit ibang kemikal ang ginamit sa wine. At iniisip ni Zenos na si Alfred ang nasa likod nito. Iniisip ni Becker na nasa party siya para panuurin ang mga kaganapan. Ngunit sinabi niya na nagkasala pa rin siya dahil alam niyang nalason ang wine, ngunit nagpasya siyang i-pressure pa rin si Goldrun. Sinabihan ni Krishna si Yuman na huwag mag-alala dahil magagamit niya ang kanyang autoridad bilang vice captain para palayain siya at pinakiusapan siya ni Yuman na gawin ito. Naghahanda si Zenos na umalis, ngunit tinanong siya ni Becker tungkol kay Alfred at hindi naniniwala si Zenos na nakaligtas siya sa insidente 13 taon na ang nakakaraan. Iniisip ni Becker na hindi siya ang parehong taong isinakripisyo ni Goldrun. Kaya, nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Alfred, na nagsasabi kay Zenos na baka siya ang kanyang susunod na target. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Becker na dumating si Zenos upang tulungan si Yuman dahil magdurusa siya kapag napatunayang nagkasala ito. At alam niyang si Zenos ang tipo ng taong gustong iligtas ang lahat. Nakita natin na ang lalaki ang naglason sa alak at sinabi niya na gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Goldrun, ngunit nakaharang si Zenos. Nalaman natin na natatakot siya, ngunit may ibang tao na kumokontrol sa kanyang katawan at handa siyang gawin ang kanyang susunod na hakbang. Naghanda si Zenos na umalis at nalungkot ang kanyang mga kaibigan na hindi siya nakakuha ng kredito para sa pagligtas sa lahat dahil wala silang malay nang pagalingin niya sila, ngunit sinabi niyang nakuha niya ang gusto niya. Umalis siya kasama si Lily at bumalik sila sa kanyang klinika kung saan nakasama niya muli ang mga batang babae na masaya na makita siya at naghahanda siyang makita ang kanyang susunod na pasyente. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.